Si Luke ang pinakamagaling na assassin sa mundo na ipinagkanulo sa isekai patungo sa ibang mundo. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang malaman niyang kailangan niyang tapusin ang isang Diyos upang makamit ang kanyang kalayaan. Ngunit sinimulan niya ang pag-atake sa lahat. Bago ang kanyang buhay sa bagong mundo, si Luke ay nasa kanyang huling misyon, ang pagpaslang sa mga miyembro ng mafia tulad ni Agent 47. Kahit na siya ang pinakamahusay na assassin sa mundo, sawa na siya sa buhay na puno ng karahasan. At pagkatapos maisakatuparan ang kanyang misyon, nagulat si Luke sa kanyang organisasyon sa huling pagkakataon upang makapagsimula siyang muli at mamuhay ng mapayapang buhay. Gayunpaman, sa kanyang paglipad patungo sa kanyang bagong buhay, biglang na-hijack ang eroplano. Natuklasan ni Luke na nasawi na ang mga piloto at sinubukang kontrolin ang eroplano upang iligtas ang lahat. Ngunit nang tumingin siya sa labas, nakita niya ang isang fighter jet na lumilipad sa tabi niya, handang atakihin siya pababa. At doon niya napagtanto na ang organisasyong kanyang pinagsilbihan ay nagtaksil sa kanya at gusto siyang tapusin. Ang sumunod na nalaman niya, nasa bingit na siya ng kabilang buhay, at parang kumukulo ang kanyang dugo, nagtatanong kung bakit kahit na itinalaga niya ang buong buhay niya bilang isang assassin, umakyat sa ranggo at maging ang pinakamahusay sa kanyang ginawa, siya ay nauwi sa pagtataksil ng parehong mga taong pinagsilbihan niya. Bigla, isang kamay ang lumapat, at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid ng trono ng isang diyosa. Naawa siya nang makita ang pinakamahusay na assassin sa mundo na nauwi sa pagpaslang. Kaya, inalok niya ito ng pagkakataong muling magkatawang tao sa isang bagong mundo na buo ang lahat ng kanyang mga alaala. Gayunpaman, agad na nalaman ni Luke na may hadlang at tinanong siya kung sino ang gusto niyang tapusin niya. Pinuri niya ito dahil sa kanyang matalas na pag-iisip at sinabi sa kanya na sa bagong mundong ito na puno ng mga espada at mahika, gusto niyang tapusin ito ang bayani. Bago siya nagpatuloy, hiniling ni Luke na huminto at hayaan siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman, sinasabing sa buong buhay niya, na buhay lamang siya bilang isang walang emosyong kagamitan. At matapos makaramdam ng sakit sa pagtataksil, gusto na niyang mabuhay bilang isang tunay na buhay na nilalang. Tiniyak sa kanya ng Diyosa na ayos lang basta't matapos ang kanyang misyon at, habang nakahawak sa kanyang ulo, ibibigay sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol sa bagong mundo mula umpisa hanggang katapusan. Pagkatapos, pinayagan siya ng Diyosa na pumili ng mga espesyal na kasanayan at katangian upang mas malaki ang kanyang pagkakataong talunin ang bayani. Pagkatapos nito, ipinatawag niya ang portal at ipinaalam sa kanya na siya ay muling isisilang bilang marangal na anak ng isang pamilya ng mga assassin bago siya ipadala sa kanyang bagong buhay. Ang sumunod na nakita ni Luke ay ang kanyang bagong ina at sinalubong siya ng kanyang ama na si Sian, na gustong maging tagapagmana niya si Luke. Nag-aalala ang ina, si Izri, na mawawala si Luke tulad ng pagkawala ng kanyang unang anak na si Raph, ngunit tiniyak ni Sian sa kanya na sasanayin niya si Luke na maging malakas at kakailanganin siya ng kaharian. Pagkatapos ng ilang taon sa kanyang pamilya, nagsimulang masanay si Luke sa kanyang bagong buhay. At kahit hindi pa siya marunong gumamit ng mahika, sinasanay niya ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pangangaso ng mga kuneho, tinitiyak na nahuhubog ang kanyang mga kalamnan at likas na ugali. Pag-uwi, natutunan niya kung paano gamitin ang kanyang mga mapagkukunan sa pamamagitan ng pagluluto ng kunhong kanyang hinuhuli, upang matiyak na makukuha niya ang lahat ng sustansya na kailangan niya sa bawat pagkain, na ipinapakita ang antas ng pagluluto ni Ninong Rai na parang nasa Food Wars siya. Pinupuri siya ng kanyang mga magulang para sa kanyang natatanging paglaki at lubos na naniniwala si Sian na malalampasan siya ng kanyang anak. Habang kumakain, humanga ang mga magulang sa kanyang pagluluto ng cream rabbit stew at masayang iminungkahi na ihain nila ang ulam sa Harvest Festival ngayong taon bilang espesyalidad ng kanilang pamilya. Nang makita ang lahat ng mainit na pakikipag-ugnayang ito, naisip ni Luke sa sarili na hindi pa siya nagkaroon ng ganitong uri ng pagmamahal sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos nilang kumain, pumunta si Luke sa piitan ng kanilang pamilya at ginawa ang karaniwang ginagawa niya sa kanyang ama, isang pagsusuri upang makita ang kanyang paglaki. Para matukoy ng kanyang ama kung handa na ba si Luke para sa susunod na hakbang ng pagiging tagapagmana ng pamilya.
Sa ilalim ng kabaitan at ngiti ng kanyang ama ay isang lalaking inihalal ng kaharian bilang kanilang pangunahing eksperto sa medisina, pati na rin ang kanilang mga asasin na sumusunod sa mga utos ng kaharian, na epektibong ginagawa silang master ng kaharian ng buhay at kasawian, na itinuturing ni Luke bilang perpektong pamilya para sa kanya na muling ipanganak, isinasaalang-alang ang kanyang misyon na tapusin ang bayani. Pagkatapos ng pagsusuri, napagpasyahan ng ama na handa na si Luke na gawin ang susunod na hakbang, at iyon ay ang manahin ng mahiwagang mga mata ng pamilya, na may kakayahang palakasin ang paningin at pahintulutan ang tao na makita ang mana ng ibang tao, na itinuturing na perpektong sandata para sa isang asasin. Sinabi ni Sian na gagawa siya ng isang mahiwagang pamamaraan upang ibigay ito kay Luke at tinanong kung natatakot ba siya. Tiniyak ni Luke sa kanyang ama na handa na siya, at nagtitiwala siya sa kakayahan ng kanyang ama na ligtas na may segawa ang pamamaraan. Ilang araw pagkatapos ng operasyon, umupo si Luke sa hardin kasama ang kanyang ina, nang makitang may benda ang anak sa kanyang mga mata, ay sinamantala ang pagkakataong ito upang alagaan ito ng kanyang mga aset. Nang sandaling iyon, sumulpat ang kanyang ama upang tanggalin ang mga benda. At nang tumakbo si Luke patungo sa kanya, namangha ang mga magulang nang malaman na kaya pala ni Luke na gumaling ng ganoon kabilis. Matapos matanggal ang mga benda, napagtanto ni Luke na ang kanyang mga mata ay higit pa sa anumang alam niya noon. Malinaw niyang nakikita ang malalayong bagay ng walang tulong at nakikita ang mana na dumadaloy sa mga tao sa isang sulyap. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang ama na nagawa niyang makuha si Luke sa kanyang hinihiling, isang magic tutor, balitang nasa sabik marinig ni Luke. Sa araw ng kanilang pagkikita, pinilit ng kanyang ina si Luke na magsuot ng damit na lagi niyang iniisip na halos talagang pambabae, at walang nagawa si Luke kundi sumunod. Sa labas, dumating ang magic instructor, at nagulat si Luke nang malaman na kapareho niya ang edad ng babae. Nagpakilala ang guro ng mahika bilang si Dio mula sa pamilyang Viconas, na malapit sa pamilya ni Luke at may utang na loob sa kanila. Buong pagmamalaki, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mahiwagang kakayahan sa pamamagitan ng pagpapasabog ng isang maliit na armas na Nook bilang patunay na higit pa siya sa isang karapat-dapat na guro para sa tagapagmana ng pamilyang asasin. Pagkatapos noon, dinala ni Dia si Luke sa hardin upang simulan ang pagsasanay na kanyang pinlano at ipinaliwanag na ituturo niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa mahika sa loob ng 2 linggo. Upang simulan ang pagsasanay na iyon, gusto niyang sukatin ang lawak ng kanyang mahiwagang potensyal. Kaya, inabutan niya ito ng isang malayong bato, isang artifact na nilalayong mag-imbak ng mana, at inutusan siyang ibuhos ang pinakamaraming bahagi ng kanyang sariling mana dito hanggat maaari. Sinunod ni Luke ang kanyang utos, at sa una, tila walang nangyayari. Ngunit pagkatapos, nagsimulang mapuno ng mana ang bato at nagsimulang kuminang ng malakas. Nang makita ito, nagsimulang magpanik si Dia, na sinasabing imposible para sa isang tao na magkaroon ng ganito karaming mana, hindi alam na may mabilis na recovery si Luke bilang isang kasanayan. Sa mas maraming mana na bumubuhos sa bato, mas nagiging hindi matatag ang bato. At sa sandaling ito ay pumutok, sumigaw si Dia na itapon ito. Nang ihagis ito ni Luke sa langit, ang bato ay sumabog na may mahiwagang enerhiya, nakapantay ng spirit bomb ni Vegeta at nagpadala ng mga shockwave na nag-vibrate sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Agad na lumabas sina Sian at Izri upang tingnan ang kaguluhan. At nang tanungin nila si Dio kung ano ang nangyari, natakot si Dia na masisisi siya sa nangyari. Gayunpaman, nang malaman nila na ang kanilang anak ang sanhi ng napakalaking pagsabog, pinuri nila ito bilang isang prodigy at kinikilala ito sa turo ni Dia, na ikinagulat ni Dia sa kung gaano sila karelax. Nang gabing iyon, habang sinusubukan ni Luke na matulog, pumasok si Dia sa kanyang silid at pilit na matulog sa tabi niya, na sinasabing siya na ngayon ang magiging ate niya. Nalito si Luke sa kanyang sinabi ngayon, at sinabi sa kanya ni Dia na malamang itinatago ito ng kanyang ama, na lalong nagpalito sa kanya, ngunit pinili niyang tanggapin na lang ito at matulog. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Dia ang pagsasanay sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanyang katangian gamit ang isang Farstone. At namangha siya ng matuklasan na, hindi tulad ng karamihan, si Luke ay may kakayahang gumamit ng 4 na katangian, na kasing bibihira ng ibang maharlika. Pagkatapos ay tinuruan niya itong gawing katangian ang kanyang mana sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang balat at pagbibigay sa kanya ng gabay, na unang beses para kay Luke.
Tiniyak niya sa kanya na magiging banayad siya sa unang pagkakataon nito at ito ay magiging hindi malilimutan. Simula sa kanyang katangiang lupa, nararamdaman ni Luke na ang kanyang mana ay nagsisimulang magkakulay at mabigyan ng layunin, at muli siyang hiniling ni Luke na lagyan ng mana ang isang malayong bato. Habang itinutuon niya ang kanyang kapangyarihan dito, biglang nagsimulang makaramdam si Luke ng mga letrang nabubuo sa kanyang isipan. Nang banggitin niya ang fenomenong ito, ipinaliwanag ni Dia na ang mga letrang iyon ay kumakatawan sa isang spell sa kanilang mundo. Sabi niya, kapag ang isang tao ay kumukuha ng mana mula sa kanilang katangian, isang spell ang iginagawad sa kanila bilang isang banal na paghahayag mula sa Diyos. At idinagdag niya na habang mas madalas na ginagamit ang mga naturang spell, mas maraming bago ang ibinibigay. Upang ma-activate ang mga ito, kailangan lamang bigkasin ang incantation sa isip. At sinubukan ni Luke na sundin ang kanyang tagubilin, ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi niya talaga mababasa ang mga karakter na nagpapakita sa harap niya. Matapos niyang aminin ito, ipinakita ni Dia sa pamamagitan ng pagcast ng spell mismo, na lumilikha ng tanso mula sa wala. Matapos mapanood ng mabuti, inulit ni Luke ang incantation at sinubukang gawin ang pareho. Gayunpaman, ang kanyang pagbigkas ay may depekto, at sa halip na pinong tanso, gumawa siya ng tanso na mukhang maliit na labi ng kinakalawang na bagay. Nang mapagtanto niya ang problema, hiniling niya kay Dia na turuan siya ng tamang pagbigkas, at malugod siyang pumayag na gabayan siya. Nang gabing iyon, nagpatuloy si Luke sa pag-aaral at malapit nang matulog nang sumama muli si Dia sa kanya. Ipinahayag niya kung gaano niya kamahal ang kanyang mga niluluto at tinanong siya kung gaano ito kagaling sa lahat ng bagay kahit na mas bata siya sa kanya. Sa halip na sumagot, umiwas siya at nangakong ipagluluto siya ng mas masarap na pagkain, na ikinatuwa naman niya. Pagkalipas ng ilang araw, pinatunayan ni Luke kung gaano siya umunlad sa pamamagitan ng pagbibigay kay Dia ng isang maayos na nabuong batong tanso na kapareho ng kalidad ng sa kanya. Tuwang-tuwa siya at pinuri siya, ngunit naniniwala si Luke na kaya pa niyang sumulong. Iminungkahi niya na isalin niya ang isang spell upang masubukan niyang gumamit ng isang piraso ng papel. At habang sinasabi ni Dia na hindi pa ito nagagawa noon, interesado siya rito. Kaya sumang-ayon siya at isinulat ang isa na umiikot sa bakal. Nang mabasa at matagumpay itong may sali ni Luke, naiwan siyang gulat na humanga, nagtataka kung bakit walang salamangkero ang nakaisip na magtala ng mga spell sa ganitong paraan. Habang pinag-aaralan niya ang mga nakasulat na orasayon sa papel, napansin ni Luke ang paulit-ulit na istruktura sa mga ito at biglang naisip ang isang bagong posibilidad na maaari nilang subukan. Hiniling niya kay Dia na isalin ang bawat spell na alam niya, na ipinaliwanag na kung lahat sila ay may iisang formula, ang pagbabago sa ilang bahagi nito ay maaaring maging susi sa paglikha ng mga ganap na bagong spell. Pagkatapos niyang isalin ang mga ito, sinuri ni Luke ang koleksyon at pagkatapos ay nagkaroon ng ideya kung paano lumikha ng isang spell na gumagawa ng ginto. Hiniling niya sa kanya na subukan itong gamitin mismo. Ngunit sa sandaling sinubukan niya ito, ang kanyang utak ay naging magulo at siya ay natamba, na ikinatakot ng mga ito na mali ang kanilang pagkakagawa ng orasayon. Gayunpaman, nang gamitin ni Luke ang parehong orasayon, ito ay gumana ng perpekto sa pagkamangha ni Dia. Mula sa kanyang nakita, nahinuha ni Luke na tanging ang mga taong may orasayon na tulad niya ang makakalikha ng mga bagong orasayon ng mag-isa. Ngunit nakahanap siya ng butas sa pamamagitan ng muling pagsulat ng orasayon sa papel tulad ng kanyang nilikha. At nang gamitin ni Dia ang parehong orasayon mula sa kanyang isinulat, ito ay gumana ng walang kamali-mali habang nabubuo ang ginto sa kanyang mga kamay. Sa labis na tuwa, ipinahayag niya na kung ang lahat ng mga bagong orasayon na kanyang nilikha ay isusulat ni Luke, maaari itong gumana, na siyang ikinatuwa niya, at nag-appear sila sa bagong tuklas na ito. Pagkalipas ng ilang araw, silang dalawa ay pumunta sa isang lugar na malayo sa lahat upang masubukan nila ang kanilang bagong gawang mahika nang hindi nakakakuha ng atensyon. Isa sa kanilang pinagsamang imbensyon ang lumikha ng mahika sa anyo ng isang ripple, na gumagamit ng mahika ng apoy upang magpaputok ng mga bala. Pinangalanan nila ang spell na fire, at habang nasa sabik si Dia sa bagong sandatang ito, hindi nasiyahan si Luke, dahil alam niyang kakailanganin niya ng mas malaking firepower para mapabagsak ang bayani. Binago pa niya ang spell, at ang kanyang eksperimento ay lumikha ng isang literal na canyon, na ikinagulat ni Dia, na hindi pa nakakita ng ganito.
Nang paputukan niya ito sa isang maliit na isla, nawasak ang buong bagay, na siyang dapat maranasan ng ibang isla. Gayunpaman, pagkatapos ng isang putok, nabasag ang canyon, at napagtanto ni Luke na kakailanganin niya ng mas malalakas na materyales sa susunod. Ipinahayag ni Dio kung gaano kasaya ang magpaputok ng ganoong armas, at iminungkahi ni Luke na dapat siyang gumawa ng sarili niya, ngunit ipinaalam niya sa kanya na wala siyang antas ng mana na katulad ng sa kanya at higit pa sa kasiyahan sa kanyang maliit na ripple. Nang gabing iyon, niyakap ni Dio si Luke, sinasabing ito na ang huling gabi na mananatili siya roon at hiniling na sana ay manatili siya ng ganito magpakailanman. Bumangon si Luke mula sa kama at, gamit ang mahika, lumikha ng isang espesyal na kutsilyo na gawa sa pinakamalakas na materyales na kaya niyang gawin. Inaangkin niya na ang talim na ito ay bunga ng kanilang pagsasanay na magkasama, iniabot niya ito sa kanya at sinabing kung wala siya, hindi siya kailanman matututo ng mahika. Sumagot si Dia na kung wala siya, hindi sana siya nakagawa ng sarili niyang mga spell, na siyang nagpapalakas ng kanyang mahika sa pag-ibig kaysa dati. Pagkatapos ay iniabot niya kay Luke ang kanyang kwintas na gawa sa isang malayong bato at hiniling dito na mangakong pupuntahan siya kapag gusto na talaga niya itong makita. Nangako si Luke na gagawin niya, at tinatakan nila ang pangako gamit ang isang maliit na panunumpa. Kinabukasan, pinasalamatan ng mga magulang ni Luke si Dia sa pagtuturo kay Luke, ngunit tiniyak niya sa kanila na ang paglaki ni Luke ay higit sa lahat ay sa kanyang sarili. Pagkatapos umalis si Dia, sinabi ni Sian na oras na para matutunan ni Luke ang mga kaugalian ng kanilang pamilya. Dinala niya si Luke sa isang bilangguan na naglalaman ng mga nahatulang kriminal, at ipinaalala sa kanya na ang layunin ng kanilang pamilya ay panatilihin ang buhay at alisin ang mga sakit sa kaharian. Tinanong ni Luke ang kanyang ama kung bakit hindi na lang niya pinalaki si Luke na walang emosyon at lumikha ng perpektong asasin. At sinabi ni Sian sa kanyang anak na sila ay mga tao, hindi mga kagamitan, at sila ay mga taong pumapaslang sa kanilang mga target ng may layuning tulungan ang kaharian at hindi bulag na pumaslang ng ibang tao na parang isang sundalo. Iniharap ng ama kay Luke ang isang babae na nahatulan ng pagnanakaw, pagpaslang, at panununog. Inutusan ni Sian ang kanyang anak na tapusin siya sa anumang paraan na sa tingin niya ay angkop upang sanayin siya. At desperadong nagmakaawa ang babae, nagmamakaawa para sa kanyang buhay, sinasabing inosente siya, ngunit nanatiling hindi natinag si Luke. Kalmado niyang hinugot ang kanyang espada at hiniwa ang kamay ng babae, ipinaliwanag na ang pagkawala ng dugo ay magiging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay at pagkasawi ng hindi nagdurusa. Sa sandaling iyon, nahulog ang maskara ng babae at ipinakita ng babae ang kanyang tunay na kulay bilang isang halimaw ng insultuhan siya nito, na sinasabing ang kanyang buhay ay dapat na mabulok kasama ng mga demonyo sa impyerno. Ngunit inihagis lamang ni Luke ang kanyang kutsilyo upang patahimikin siya ng tuluyan. Pagkalipas ng mga taon, sinamahan ni Luke ang kanyang mga magulang sa palengke upang makita kung gaano umuunlad ang lugar na pinamumunuan ng kanyang pamilya. Ipinahayag ng kanyang ama kung gaano siya nasiyahan sa paglago ng ekonomiya ng lugar, at kinikilala pa nga ito sa recipe ng cream stew na nilikha ni Luke. Samantala, sinusubukan ng kanyang ina na itrato si Luke na parang kailangan pa rin niyang uminom ng inumin nito. Bagamat tumatangging tretuhin ng ganoon, palihim na may sarili siyang misyon at gamit ang kanyang mga matang nakakakita ng mana, sinuri niya ang karamihan para maghanap ng sino mang may mana. Ang individual na kanyang natukoy ay lumabas na masyadong matanda na para maging kapaki-pakinabang. Kaya, nagpatuloy siya sa paghahanap sa pag-asang makahanap ng ibang kandidato na maaaring maging katulong niya upang tulungan siyang tapusin ang bayani. Gayunpaman, sa buong kaharian, tanging mga maharlika at mayayamang tao lamang ang may mana, na mahirap para kay Luke na kunin upang sumali sa kanyang misyon. Pagkalipas ng ilang araw, tumungo siya sa kagubatan upang manghuli ng pagkain na ihahanda para sa taglamig. At sa kaibuturan nito, isang kawawang babae ang nag-iisa, mahina at nagugutom matapos siyang palayasin ng kanyang sariling pamilya dahil sa kakulangan ng pagkain na maibibigay nila sa kanya. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga lobo ang lumapit sa kanya, handang gawin siyang giniling na karne, at lubos niyang tinanggap ang kanyang kapalaran na maging pagkain ng mga gutom na lobo. Gayunpaman, dumating si Luke at inatake ang lobo, sinugod siya diretso sa ulo, pagkatapos ay bumagsak at ibinigay sa kanya ang kanyang mga gamit upang labanan niya ang mga halimaw na ito bilang bahagi ng kanyang pagsasanay.
Gamit ang mahika, bumuo siya ng mga pananggalang na gauntlet sa kanyang mga braso at isang talon upang labanan ang mga nagugutom na lobong ito. Tinangka siyang talunin ng mga lobo, ngunit isa-isa, natalo niya sila ng mahusay na parang mga pang-ensayo na halimaw lamang sila. Nang bumagsak ang huling lobo sa kanyang paanan, lumingon si Luke sa payat na babae na may gininto ang buhok at nagtanong kung bakit siya nag-iisa sa kailaliman ng kagubatan. Linggo-linggo, ipinaliwanag niya na pinalayas siya ng kanyang pamilya upang masawi dahil napakaraming bunganga ang kanilang dapat pakainin. Isang estranghero ang nagsabi sa kanya na ang rehiyon na kanyang kinaroroonan ngayon ay mayaman, kaya naglakbay siya roon sa pag-asang may tatanggap sa kanya. Matapos marinig ang kanyang kwento, nagtayo ng kampo si Luke at nagluto ng lugaw. Nang handa na ito, pinuno niya ang isang mangkok at binalaan siya na kung kakain siya ng napakabilis, hindi siya makakatanggap ng ilang segundo. Nagpasalamat siya sa kanya ng may pasasalamat at nagsimulang kumain, habang lumayo siya upang alisan ng dugo ang mga lobong ibinitin niya. Nang lumingon siya, wala nang laman ang kanyang mangkok, kaya hinainan niya ito ng isa pang bahagi. At nang matitigan niya itong mabuti, nakaramdam siya ng awa sa sitwasyong kinailangan niyang tiisin, dahil ang pinuno ng kanyang tinubo ang bayan ay isang sakam na malupit na pinuno na dumudurog sa kanyang mga kababayan na dati nang naghihirap gamit ang malupit na buwis. Para maibsan ang kanyang pagkabalisa, isiniwalat ni Luke na siya ang anak ng pinuno ng rehiyong ito, na agad na nagpasaya sa kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay ibinahagi niya na ang Diyos ay nagpakita sa kanya sa isang panaginip at inihula na makakaranas siya ng isang nakakasawi na engkwentro, at naniniwala siyang ang pagkikita nila ni Luke ang nakatakdang sandali. Nagulat si Luke nang marinig iyon, at napagpasyahan niya na ang Diyosa ang dapat nagamabay sa kanya patungo sa kanya at tinanong kung gusto niyang tumira kasama niya. Nangako siya na kung gagawin niya iyon, hindi na siya kailanman makakaramdam ng lamig or gutom kailanman bago niya sabihin na kailangan niya siya. Nang marinig na kailangan siya, ang mga salitang iyon ay mahalaga sa kanya, at sabik siyang sumang-ayon. Gayunpaman, nagbabala siya na hindi siya isang mabuting tao, dahil siya ay isang taong tumatapos na ng buhay ng mga tao noon at patuloy na tumatapos ng buhay sa hinaharap dahil tinatawag siya ng kanyang misyon na gawin ito. Sa kabila ng narinig niya, naniwala ang babae na isa itong mabuting tao at ipinahayag kung paano niya gagawin ang lahat para sa kanya basta't makakasama niya ito. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Tarty, at gamit ang mahiwagang mga mata nito, nakita ni Luke mula sa simula na mayroon siyang mana at ngayon ay lubos siyang kumbinsido na ipinadala siya rito ng Diyosa upang tulungan siya sa kanyang sukdulang misyon. Samantala, patuloy na nagpapadala ang Diyosa ng mga piling tao sa mundong iyon at binigyan sila ng parehong misyong ibinigay niya kay Luke, ang pag-aalis sa bayani. Ngunit hindi tulad ni Luke, sila ay naging mga tamad na palaboy na madalas magpalaki ng tiyan. Noong nakaraan, 2 taon na ang nakalipas mula nang iligtas niya si Tarty, at ngayon ay lumaki na siya bilang isang uri ng babae na iniimbitahan sa isang pelikula. Bilang katulong ni Luke, ginagawa niya ang kanyang trabaho na gisingin siya at linisin pa ang mukha nito kapag kumakain, na umani ng papuri mula sa mga magulang ni Luke, na natutuwa na si Luke ay nagkaroon ng isang napakalakas na babae upang matugunan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Pagkatapos ng almusal, dinala ni Luke si Tarty sa training room. At tulad ng kung paano siya sinusuri ng kanyang ama noon, sinusuri na ngayon ni Luke si Tarty upang makita kung handa na ito para sa kanyang pagsasanay bilang assassin. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na kapag kinuha niya si Tarty ay magkakaroon ng buong responsibilidad si Luke kay Tarty, at kung sakaling ipagkanulo niya sila, si Luke ang dapat na magtulak sa kanyang lalamunan. Tinanggap ni Luke ang mga kondisyong ito at walang humpay siyang sinanay upang maging isang kakilakilabot na assassin. Ngunit hanggang ngayon, nahihirapan pa rin si Tarty na gamitin ang sandata ng mga assassin, isang kutsilyo, at nagdududa sa sarili tuwing sinusubukan niyang biglaang atakehin si Luke. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagsusumikap at saloobin, naniniwala si Luke na sa pamamagitan ng espesyal na pagsasanay, si Tarty ay maaaring maging isang mabigat na sandata para sa kanya. Ngunit nalilito pa rin siya kung paano gagawing matibay ang paborito niyang sandata, isang sibat. Nang gabing iyon, natagpuan ni Luke si Tarty sa training room, masigasig na sinusubukang gumaling sa paggamit ng kutsilyo. Nang makita niya si Luke, humingi siya ng paumanhin sa paggamit ng training room nang walang pahintulot niya.
Ngunit sinabi sa kanya ni Luke na walang saysay ito sa ganitong paraan, dahil nakikita niya kung gaano siya kasama sa paggamit ng kutsilyo. Nagsimulang magmakaawa si Tarty na huwag siyang iwan, sinasabing wala siyang mapupuntahan at handa siyang gumawa ng kahit ano para sa kanya. Pinakalma siya ni Luke at gumawa para sa kanya ng isang espesyal na sibat na maaaring itiklop, perpekto para sa matibay na paggamit. Dahil dito, ipinakita ni Tarty ang kanyang kakayahan sa paggamit ng sibat, na nagpapatunay na sa tamang sandata, isa siyang malakas na sandata. Nadatnan niya si Luke na pumapalakpak para sa kanya at nagbibigay ng kanyang pagsang-ayon, na ikinatuwa ni Tarty. Kinabukasan, nagising si Luke at nakita si Tarty na nakahiga sa kanyang kama at tinanong kung bakit ito naroon. Ipinaliwanag niya na dumating siya para maghatid ng herbal tea, natagpuan niya itong natutulog, at humiga sa tabi niya para panoorin itong matulog bago siya tuluyang umalis para matulog. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa sibat at nanumpa na gamit ito ay magiging isang taong maaasahan niya. Sa loob-loob ni Luke, napansin niya na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Gayunpaman, nang simulan niyang iuntog ang kanyang mga aset sa ulo nito, naisip niya na maaaring nagkamali siya sa pagpili sa kakaibang babaeng ito. Bumalik sa Diyosa, minsan niyang ginabayan ang pinakamahusay na samurai sa mundo sa parehong misyong kinakaharap ni Luke. Ngunit pagkatapos ng mga taon ng pag-unlad, naluto ng tamad na lalaki sa huli. Samantala, magkasamang bumisita sina Luke at Tarty sa palengke para tingnan ang lahat ng naroon, at habang naglalakad sila, ang mga tao ay nagbigay kay Luke ng maraming regalo, nagpapasalamat sa kanya para sa mga kamangha-manghang imbensyon na ginawa niya, tulad ng mga modernong pataba at isang nanginginig na bagay para sa kanilang mga asawa. Pagkalipas ng ilang oras, pauwi na sila, at itinuro ni Tarty kung gaano kadalas natatanggap ni Luke ang ganitong mainit na pagtrato. Sinabi sa kanya ni Luke na kailangan itong gawin ng isang pinuno kapag namamahala sila ng isang buong rehiyon at idinagdag na ang kabaitan ay kinakailangan upang makuha ang puso ng kanyang mga tao, na isang bagay na hindi niya naranasan sa kanyang nakaraang buhay. Binigyan niya ito ng kamatis at tinanong kung mas gugustuhin ba nitong ipanganak sa kanyang pamilya. Sinabi ni Tarty na kung nangyari iyon, hindi sana siya nagkaroon ng pagkakataong maging alipin niya. Tiniyak sa kanya ni Luke na sa lahat ng ibang buhay, mahahanap pa rin niya ito. Nang marinig iyon, tinanong ni Tarty kung kailangan din ni Luke na makuha ang puso nito, at sinabi ni Luke na kailangan niya ito, dahil kailangan niya ito. Nang gabing iyon, pabalik sa kanyang silid, maingat na itinago ni Luke ang mga Farstone na pinuno niya ng mana. Matapos suriin ang ibinigay sa kanya ni Dia, natuklasan niya kung paano gumawa ng mga bato mismo, at mula noon, charge niya ang mga ito ng mana upang lumikha ng mga bomba at iniimbak ang mga ito bilang paghahanda sa araw na kailangan niyang harapin ang bayani. Pagkatapos niyang itabi ang mga ito, kumatok si Tarty sa kanyang pinto. Pagpasok niya, ipinaalam niya sa kanya na hinihiling ng kanyang ama ang kanyang presensya. Agad na bumaba si Luke sa training room para salubungin si Sian, at sa sandaling pumasok siya, humingi si Sian ng ulat tungkol sa progreso ni Tarty. Una niyang binanggit kung gaano kahusay ang progreso ni Tarty, ngunit pinigilan siya ni Sian at tinanong ang iba pang progreso. Pagkatapos ay iniulat ni Luke sa kanyang ama na lubos siyang sigurado na hindi especially iya si Tarty, dahil kahit pinayagan ni Sian si Luke na kunin at sanayin si Tarty, nanatili siyang naghihinala, kumbinsido na maaring itinanam ito upang nakawin ang mga pamamaraan ng pamilya. Ipinaliwanag ni Luke na mula nang iligtas siya, mahigpit niyang minanmanan ang kanyang pag-uugali at mga pattern ng pagsasalita para sa anumang mga palatandaan ng panlilinlang, ngunit wala siyang nakita. Narinig iyon, ikinwento ni Sian kung paano isang milyon-milyong himala na ang isang babae na may mana ay random na nasa kakahuyan sa tamang oras para mahanap siya ni Luke, ngunit itinanggi niya ito bilang isang purong banal na pagkakataon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Sian ang tunay na dahilan kung bakit niya ito ipinatawag, na upang ibalangkas ang susunod na yugto ng pagsasanay ni Luke. At ang yugtong ito ay binubuo ng dalawang bahagi, na isang pagsubok at isang praktikal na ehersisyo. Ipinahayag niya na kung magtatagumpay si Luke sa pareho, formal siyang kikilalanan ni Sian bilang isang ganap na miyembro ng pamilya at sisimulan siyang bigyan ng tunay na gawain sa pagpaslang. Tiwala sa kanyang mga kakayahan, tinanggap ito ni Luke.
Pagkatapos ay inanunsyo ni Sian na ang pagsubok ay magiging isang tunggalian laban sa kanya at hindi kinakailangan ang panalo, dahil nais lamang niyang suriin ang kakayahan ni Luke sa pakikipaglaban. Nang gabing iyon sa kakahuyan, nagsimula ang tunggalian sa pagitan ng mga assassin, at agad na ginamit ni Luke ang lahat ng kanyang kalamangan. Nang una niyang makita si Sian, lumipad ang mga palaso patungo sa kanya, ngunit naiwas ni Luke ang mga ito gamit ang kanyang mga kutsilyo. Sinugod niya ang kanyang ama at muntik nang hindi siya masugatan, ngunit nang subukang mag-counter-attack, natama ni Sian ang kanyang siko sa bukong-bukong ni Luke at nabali ito. Gamit ang kanyang hindi nasugatang binti, sinipa ni Luke si Sian palayo at nakatakas ng sapat na katagalan upang pagalingin ang kanyang sarili gamit ang mahika. Nang matapos niyang gamutin ang pinsala, nawala na si Sian pabalik sa kadiliman, at nagsimulang bumuo ng plano si Luke. Bigla, kumaluskos ang mga palumpong sa tabi niya, na nagudyok sa kanya na gumalaw, para lamang mapagtanto na ito ay isang patibong. Iniwasan niya ito, ngunit ang gulo ay nagsilbing patibong lamang, nang magpakita si Sian pagkaraan ng ilang sandali mula sa kanyang tunay na posisyon at inatake siya. Nailigtas siya ng reflexes ni Luke, ngunit ang muntik ng tama ay nag-iwan sa kanya sa labas, at walang humpay na itinulak ni Sian ang atake. Buong-buo ang depensa ni Luke, umiiwas at gumagalaw hanggang sa makahanap siya ng makitid na butas para umatake. Sa sandaling gawin niya ito, muling umatras si Sian sa dilim, binigyan si Luke ng maikling pahinga upang huminga at mag-isip. Napagtanto niya na hinuhulaan ni Sian ang kanyang mga galaw at nagpa siya na subukan din ito. Sinubukan niyang damhin ang presensya ni Sian, ngunit ang matandang assassin ay walang kapintasang nagtago, at ang tanging babala na natanggap ni Luke ay ang biglaang paglapit ng dalawang espada mula sa magkabilang direksyon. Naiwasan niya ang dalawa, ngunit bumagsak si Sian mula sa itaas pagkaraan ng ilang sandali, at hindi nakapag-react si Luke sa oras at inatake ang balikat. Gayunpaman, naitutok na ni Luke ang sarili niyang kutsilyo sa ilalim ng lalamunan ni Sian, na nagbigay sa kanya ng panalo. Pagkalipas ng ilang oras, tinulungan ni Sian si Luke na gamutin ang kanyang mga sugat. Habang ginagawa ito, inamin niya na hindi niya inaasahan na matatalo. Sumagot si Luke na madaling manalo si Sian dahil hindi naman siya gumamit ng mahika. Hindi sumang-ayon si Sian at pinunapa ang pagtanggi ni Luke na gawin ito, ngunit ipinaliwanag ni Luke na ang paggamit ng mahika ay makakatalo sa layunin ng pagsusulit. Ngumiti si Sian, pinupuri siya sa pag-unawa sa tunay na layunin nito, at ipinahayag na ang tanging kulang kay Luke ngayon ay karanasan. Pagkatapos nito, ang mag-ama ay nagmisyon upang tapusin ang mga maharlika at mga taong may masamang hangarin, habang unti-unting natututo si Luke mula sa gabay ng kanyang ama. Isang araw, pauwi na sila pagkatapos alagaan ang isang pasyente, at ipinaliwanag ni Sian na ang huling yugto ng pagsasanay ni Luke ay dapat niyang matutunan kung paano magkaroon ng ibang pagkakakilanlan, at para sa pagsusulit na ito ay isang mangangalakal. Ipinaliwanag ni Sian na ilang taon na ang nakalilipas ay inayos niya ang isang kathang-isip na bata na may rehistro sa mga talaan ng Balor Trading Company, isang taong sinasabing ipinanganak kasabay ni Luke. Ang batang iyon, si Ellis Balor, ay naitala sa talaan ng pamilya dahil may utang na loob ang patriyarkang Balor kay Sian. Inutusan ni Sian si Luke na ang kanyang misyon ay mamuhay bilang si Ellis Balor sa susunod na 2 taon, matuto ng komersyo, at bumuo ng sarili niyang network sa ilalim ng pagkakakilanlang iyon. Pagkalipas ng ilang araw, isang pamamaalam ang ginanap upang markahan ang pag-alis ni Luke, na dinaluhan ng mga miyembro ng pamilya. Pinuri ni Sian ang mga nagawa ni Luke, at halos lahat ay sumasang-ayon na handa na siya para sa huling paglilitis, maliban sa isang lalaking nagngangalang Runa. Ipinahayag niya na hindi niya kailanman kikilalanin si Luke bilang magiging pinuno ng pamilya matapos kung paano kinuha sa kanya ang kanyang posisyon bilang susunod sa linya sa pangalawang kapanganakan ni Luke. Upang malutas ang hindi pagkakaunawaan, inanunsyo ni Sian na maghaharap ang dalawa, kung saan ang mananalo ay kikilalanin bilang tagapagmana. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, nakita ni Runa ang isang talam sa kanyang lalamunan matapos dumulas si Luke sa likuran niya nang hindi napansin. Tumutol si Runa na ito ay pandaraya, kaya inutusan ni Sian si Luke na itabi ang kutsilyo at lumaban ng walang dala. Sa loob ng ilang segundo, ipinakita ni Luke ang pagkakaiba ng kapangyarihan habang ibinagsak niya si Runa sa lupa habang ang mga tao ay nagsisigawan at naghihiyawan.
Kalaunan, binisita ni Luke si Runa upang tingnan ito, at inamin ni Runa na may sama siya ng loob sa pagkatalo sa isang mas bata. Sinabihan siya ni Luke na huwag itong pag-isipan, at sinabing kung mayroon mang dapat paghinaan ng loob dahil sa pagkatalo sa kanya, dapat ay sisiyan iyon. Natigilan si Runa, dahil ayaw maniwala sa mga chismis na natalo si Sian sa sarili niyang anak. Tiniyak sa kanya ni Luke na totoo ito at nangako na kapag siya ang nagmana ng pamumuno sa pamilya, pakikitunguhan niya si Runa ng patas hanggat pumapayag si Runa na maglingkod sa ilalim niya. Ipinaliwanag niya na si Runa ay isang may kakayahang kabalyero at kailangan niya ng malalakas na lalaking katulad niya. Dahil walang nakikitang kahinaan, tinanggap ni Runa, at bilang kapalit, binigyan siya ni Luke ng isang espada na gawa sa parehong bihirang materyal tulad ng kutsilyong minsan niyang ibinigay kay Dia. Kinabukasan, nilisan ni na Luke at Tarty ang rehiyon, patungo sa lungsod ng Melto, kung saan sisimulan niya ang kanyang bagong buhay sa ilalim ng pangalang Elis Balor. Sa lungsod ding iyon ilang taon na ang nakalilipas, may isang grupo na naninirahan sa mga lansangan, at nakaligtas sila sa pamamagitan ng pag-aalok sa mga bagong turista ng kanilang mga serbisyo upang gabayan sila sa paligid ng bayan. Ang pinuno ng mga babae, ang pangunahing dahilan kung bakit sila umuunlad, si Maha ay isang mabilis mag-isip na babae na may mataas na pangarap na balang araw ay magkaroon ng sarili niyang bahay para sila at ang mga babae ay mamuhay ng magkasama. Gayunpaman, isang araw, biglang natigil ang kanilang negosyo dahil sa biglaang pag-ulan, napilitan ang mga babae na magtago sa ilalim ng kanilang silungan at bilangin ang maliit na kinita sa maghapon. Sa sandaling iyon, nagpakita ang mga mababanggas na tulisan at sinubukan silang hulihin. Agad na nagpakawala ng mahika si Maha, natamba ang isang humahabol at lumikha ng daan para makatakas ang kanyang mga kaibigan. Nagtakbuhan ang mga babae at tumakbo dala ang lahat ng kanilang ari-arian. Gayunpaman, nagawa pa rin ng mga lalaki na mahuli si Maha at dalawa pa. Sila ay itinapon sa isang kariton at dinala sa isang compound sa labas ng lungsod. Doon, binati sila ng pinuno ng mga tulisan na si Turan ng may masamang ngiti at inanunsyo na ang lugar na ito ang magiging bagong tahanan nila. Sinabi niya na hanggat sumusunod sila na parang mabubuting aso, hindi sila mahihirapan. Isa sa mga babae, si Noin, ang tumutol na hindi nila hiniling na tumira sa isang ampunan, ngunit si Lloyd, ang lalaki na humila sa kanila doon, ay tumugon sa pamamagitan ng paghampas sa kanya. Binalaan sila ng lalaki na ang karagdagang pagsuway ay magdudulot ng mas matinding parusa kaysa sa isang simpleng suntok. Pagkatapos ay inilagay ang mga babae sa isang masikip na bahay kung saan nakakulong na ang iba pa nilang mga kasama. Sa kabila ng lahat, lumaganap ang ginhawa sa kanila nang makitang walang ibang nasaktan sa pisikal. Ipinaliwanag ng panganay na babae, si Aina, na nalaman niya na kinukolekta ni Turan ang mga inabandunang bata dahil ang asawa ng Panginoon ng rehiyon ay nagbibigay ng gantimpala sa sinumang tumatanggap ng mga ulila at balak ng lalaki na ibulsa ang perang iyon para sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, bumalik si Lloyd na may dalang isang sako ng pagkain, at inihagis niya ito sa sahig at sinabi sa kanila na dapat itong tumagal ng 1 linggo. Pagkatapos niyang umalis, hinati nila ang mga kaawa-awang rasyon at naghanda ng kaunting pagkain na kaya nila. Nakaupo sa paligid ng mesa, tahimik silang nakatitig sa kanilang mga pagkain, natatakot sa kawalan ng katiyakan sa kanilang mga isipan. Kalaunan, may isang taong pumilit ng ngumiti at ipinaalala sa iba na kahit papaano ay magkasama pa rin sila. Sa mga sumunod na araw, tinatrato sila ng mas masahol pa sa mga alipin, malupit sa tuwing nagkakamali sila. Samantala, kailangan nilang gumawa ng mga gawaing bahay. Pinagalitan ni Turan si Lloyd dahil sa pananakit sa kanila, hindi dahil sa awa, kundi dahil plano niyang ipagbili sila at ayaw niyang mapinsala ang mga kagamitan. Isang araw, isinama ni Turan ang isang Viscount sa isang paglilibot sa lugar, at matapos makita ang mga paninda, binayaran ng Viscount si Turan ng pera at sinabi sa kanya kung alin ang gusto niyang laruin. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Lloyd sina Aina at Maha sa labas. Sinabuyan niya ng tubig si Aina at inutusan si Maha na linisin itong mabuti at bihisan ng isa sa mga mas magagandang damit na napilitang tahiin ng mga babae. Nang makapag-ayos na si Aina, inilayo siya ni Lloyd. Pagkalipas ng ilang oras, natutulog na ang mga babae nang bumalik si Aina na wasak ang kaluluwa at nadungisan ang katawan. Nang matagpuan siya ni Maha, si Aina ay nasa kamalig na umiiyak,
Nagmamakaawa na maiwan siyang mag-isa, ngunit nanatili si Maha sa malapit ng tahimik, hinahayaan siyang umiyak. Mula noon, kung hindi na ito magpakita ng emosyon, at sa tuwing siya ay pinapadala bilang paninda, mas maraming bahagi ng kanyang kaluluwa ang kinukuha. Nang magprotesta ang iba kay Lloyd, pinatahimik niya sila, at hindi nagtagal pagkatapos noon, lahat ng mga babae roon, maliban kay Maha, ay nakakaranas ng parehong takot sa kamay ng mga masasamang loob na ito. Isang gabi, bumalik si Noin mula sa isang gawain at nagtago sa kamalig, umiiyak tulad ng dati ni Ena. Matapos matuyo ang kanyang mga luha, nangingibabaw ang kawalan ng pag-asa, at sinimulan niyang hiwain ang sarili niyang mukha gamit ang karit. Pinaglalaban ni Maha ang talam, ngunit tapos na ang pinsala. Habang umiiyak, walang nagpupumilit na walang lalaking magnanais sa kanya ngayong siya ay nasira na. Pagkalipas ng mga taon, sinimulang pag-usapan ni Turan at Lloyd ang mga inaasahan ni Maha, at narinig ni Maha kung paano nila siya pinaplanong paglaruan muna bago siya ibenta sa isang mayamang maharlika. Natakot siya, at tumakbo siya papunta sa kamalig. Ang mga alaala ng mga lungkot na ekspresyon ng kanyang kaibigan ay bumalot sa kanyang isipan. Doon ay itinaas niya ang isang karit. Iniisip kung ang pagsusugat ng kanyang sarili tulad ng ginawa ni Noin ay maaaring makaligtas sa kanyang kapalaran, ngunit hindi niya ito ginawa sa huli, nang isang mahinahong boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Doon niya nakita si Luke na kumikilos gamit ang kanyang alias na Elis, na nagtayo sa kanya, na sinasabing hindi angkop ang mga luha sa kanyang magandang mukha. Kalaunan, tinipon ni Turan ang lahat ng mga babae sa workshop at ipinakilala ang bagong dating, ipinaliwanag na nais niyang ampunan ang isa sa kanila. Diretso na naglakad si Luke kay Maha, tinanong kung ano ang itinuturing nitong sarili, at pagkatapos ay malinaw na sinabi na siya ang gusto niyang tanggapin sa kanyang tahanan. Sinubukan siyang pigilan ni Turan, ngunit nag-alok si Luke ng mas malaking pera kaysa sa inaasahan ni Turan, at tinanggap ni Turan sa kondisyon na makukuha ni Luke si Maha sa loob ng 3 araw, na sinasabing kailangan ng paghahanda ang babae. Agad na naunawaan ni Maha ang kakilakilabot na gusto nilang gawin sa kanya sa 3 araw na iyon at desperadong nagmakaawa kay Luke na kunin siya agad, ngunit pinatahimik siya ni Turan ng may masamang tingin. Napansin ni Luke at binalaan si Turan na si Maha ay kabilang na ngayon sa kanyang pamilya at hindi dapat saktan. Nang gabing iyon, naligo at nagbihis si Maha para sa kanyang unang pagkakataon na harapin ang kakilakilabot. Habang umuusad ang karwahe patungo sa kliyenteng bumili sa kanya, lumapit si Turan at sinabi sa kanya na kapag bumalik na siya, magkakaroon na siya ng pagkakataon bago dumating si Luke. Gamit ang likas na ugali, tumilapon si Maha mula sa gumagalaw na karwahe at tumakbo. Mabilis siyang naabutan ni Lloyd, na gumagamit din ng mana. Nagmakaawa siya ng kalayaan, ngunit ngumiti ito at sinabing ibibigay lamang niya ito kung hahayaan niya itong makuha muna siya. Habang gumagapang ang mga kamay nito sa kanyang katawan, nagpakita si Luke at pinahirapan siya. Dumating si Turan ilang sandali pa at sinubukang pigilan si Luke na kunin siya, ngunit malamig na sinabi ni Luke na sinira na ni Turan ang kanyang pangako. Muling natauhan si Lloyd, kaya inutusan siya ni Turan na atakihin silang dalawa, at iminungkahi pa na itatapon nila ang katawan ni Luke kung saan walang makakahanap sa kanya. Gayunpaman, madaling hinablot ni Luke si Lloyd at tinutukan ng kutsilyo ang lalamunan ni Turan. Sa parehong sandaling iyon, sa malayo, nagpanggap si Tarty bilang Maha at pumunta sa parehong Viscount mula sa dati. Habang pinupunit niya ang damit nito, biglang pumasok ang mga gwardya at inaresto siya dahil sa pangangalakal ng tao, na labis niyang ikinagulat. Nang magbukang liwayway kinabukasan, nagtipon ang mga babae sa paligid ni Noin at nakita nilang tuluyang gumaling ang dating sira nitong mukha. At sa wakas, nilisan ni Maha ang lugar na iyon, at ngayon ay sumama na kay Luke bilang bahagi ng kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang buwan, ganap na ginampanan ni Luke ang kanyang tungkulin bilang Elis bilang bahagi ng pamilyang Balor, at gamit ang mga turo ng kanyang pamilya, pinagaling ni Luke ang kanyang kapatid mula sa sakit. Nagpasalamat ang ama kay Luke para dito at ibinigay kay Luke ang mga nakumpletong dokumento ng pag-aampon, na kinumpirma na si Maha ay nakarehistro na ngayon bilang isang lehitimong miyembro ng sambahayan ng Balor. Pagkalipas ng ilang araw, muling bumisita ang ama, sa pagkakataong ito ay may dalang mga plano sa arkitektura para sa isa sa mga hindi nagamit na tindahan ng isa sa mga kumpanya ng pangangalakal. Ipinaliwanag niya na ang gusali ay dating isang tindahan ng alak,
ngunit ang mahinang pagganap ang nagtulak dito na magsara. Umaasa na magtatagumpay si Luke kung saan nabigo ang iba, inalok niya kay Luke ang buong kontrol sa muling paggamit ng ari-arian. Tinanggap ni Luke ng walang pag-aalinlangan, na nangangakong bubuo ng isang modelo ng negosyo na mas maaasahan kaysa sa nakaraang proyekto ng tindahan. Nang gabing iyon, pagkatapos umuwi, naghapunan sina Luke kasama sina Tarty at Maha. Habang nakaupo pa rin sila, ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa panukala ng Balor at isiniwalat na nakapagdesisyon na siya sa uri ng establishmento na balak niyang buksan. Binalangkas niya ang kanyang konsepto ng isang espesyal na tindahan na itinayo sa paligid ng isang produktong lubos na kanais-nais na pangunahing nakatuon sa mga kababaihan, na ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa lipunan ay magpapahintulot sa mabilis na pagkalat ng impormasyon. Naniniwala siya na sa pamamagitan nito, ang tindahan ay maaaring magsilbing isang hiwalay na sentro ng intelligence upang suportahan ang kanyang gawaing pagpaslang. Iminungkahi niya ang pagbebenta ng mga kosmetiko, at itinuro ni Maha na karaniwan na ang mga kosmetiko sa lugar, kaya mahirap itong ibenta. Gayunpaman, ngumiti lamang si Luke at tiniyak sa kanya na mayroon siyang kakaibang bagay na sapat upang mangibabaw sa demand. Maya-maya, inimbitahan ni Luke ang kanyang peking ina at ama sa isang pribadong demonstrasyon ng bagong produkto. Dumating ang Balor na sabik at mausisa, habang ang kanyang asawa ay nanatiling malamig kay Luke, kumbinsido pa rin na siya ang anak sa labas ng kanyang asawa na may kaunting pag-asa at lubos na kinamumuhian siya. Pagkatapos ay inilabas ni Luke ang isang moisturizer, na isang bagay na hindi kailanman naranasan ng mundong ito, at dahil doon, tiwala si Luke na lilikha ito ng agarang interes. Ipinaliwanag niya ang gamit nito at hiniling sa asawa na subukan ito ng personal. Bagamat nag-alinlangan noong una, ginamit niya ito at mabilis na napansin ang pagbabago sa kanyang balat. Ang nagsimula bilang puot ay nauwi sa pagkamangha nang makita niyang mukha na siyang isang babaeng alagang-alaga ni Belo. Pagkatapos ay tinanong ng Balor kung maaari niyang ipakilala ang cream sa kanyang social circle, at sabik siyang sumang-ayon, at ipinahayag pa nga niyang kikilalanin si Luke bilang kanyang anak kung ginagarantiyahan nito ang kanyang patuloy na pag-akses sa produkto. Dahil sa lakas ng loob, inanunsyo ng Balor na ay lalaan niya ang mga mapagkukunan ng kumpanya sa malawakang produksyon at hinimok si Luke na palawakin ang mga manggagawa. Gayunpaman, sinabihan sila ni Luke na mag-ingat, dahil ang pagkuha ng napakaraming manggagawa ng napakabilis ay magpapataas ng panganib ng pagtagas ng formula na ginamit niya sa paggawa ng moisturizer. Tinanong ng Balor kung gaano katagal kakailanganin ang isang ligtas na sistema ng produksyon, at sinabi ni Luke na aabutin ito ng 1 buwan. Gayunpaman, sinabi niya na ang isang mahalagang bahagi ng cream ay nakasalalay sa isang item na mayroon ang kanyang pamilya ng asasin, at habang ito ay magiging malaking gastos, pumayag ang Balor na ibigay ang kanyang suporta kay Luke. Pagkatapos ay umuwi si Luke kasama si Tarty, at sa paglalakbay, ipinaliwanag niya na habang ang pakikipagsosyo ay magpapayaman sa kanyang sariling pamilya, wala siyang balak na turuan ang kumpanya ng Balor kung paano gawin ang sikretong sangkap mismo, dahil ang tanging bahagi na may recipe ay nangangahulugan na hindi na ito maaring itapon. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagbukas ang butik ni Luke na nagngangalang Orna at dumagsa ang mga customer, lahat ay gustong magmukhang si Angelina Jolie noong kanyang kasagsagan. Si Maha at ilan sa kanyang mga nailigtas na kasama ay namamahala sa pang-araw-araw na operasyon ng may kahangahangang kahusayan, na ginagawang mga kawani ng butik ang mga dating inabando ng babae. Samantala, pinagmasdan ni Luke at Tarty ang mga tao, at inamin ni Luke na hindi niya inaasahan ang ganitong mabilis na paglawak. Nabanggit ni Tarty na ang reputasyon ng tindahan ay nakarating na sa ibang mga bansa, kasama ang mga prinsesa mula sa ibang mga bansa na gustong makuha ang moisturizer ni Luke. Pinupuri siya ni Tarty sa pagpayag kay Maha na kunin ang kanyang mga dating kasama, na itinuturing itong kabaitan niya. Ngunit itinuwid siya ni Luke, iginiit na ang desisyon sa pagkuha ay ganap na inisyatibo ni Maha. Gayunpaman, pinanindagan ni Tarty na tanging isang mahabagin lamang ang makaka-approve nito. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang kanilang mga karibal sa merkado at kung paano nila sinubukang pasukin ang mga workshop sa Balor, na nanunuhol sa mga empleyado upang ibunyag ang formula ng cream. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, walang nakatuklas sa mahalagang sangkap. Nang gabing iyon, napansin ni Luke ang isang presensya na pumapasok ng walang pahintulot sa kanyang ari-arian. Sa halip na hiwain ang ulo ang nanghihimasok,
hinayaan niya sina Tarty at Maha na tumugon. Hinuli ng dalawa ang nanghihimasok at ikinulong ito sa silong. Nang siyasatin ni Luke ang kanilang trabaho, natagpuan niya ang lalaki na nakatali at handa na para sa interogasyon. Pinuri niya ang mga babae sa paglalapat ng kanilang pagsasanay at tahimik na pinagmasdan ang pagkuha nila ng impormasyon mula sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, iniwan sila ni Luke sa pamamahala habang naglalakbay siya upang bisitahin si Dia, na ipinagpapatuloy ang buwa ng tradisyon mula nang matapos siya nitong sanayin. Pagdating niya, binati siya ni Dia, at ginugol nila ang araw sa pagrepaso sa kanyang pinakabagong mga transcription ng spell, pagbabahagi ng mga matatamis at tsaa, at pag-uusap tungkol sa progreso ng isa't isa. Pagsapit ng gabi, umalis si Luke, nangakong babalik muli sa lalong madaling panahon. Pagdating niya sa bahay, sumama sina Tarty at Maha sa kanyang silid at nanatili roon ng magdamag. Kinabukasan, nang magising si Luke, binati siya ng mga babae, ngunit may naamoy silang krema. Mabilis na sinubukan ni Luke na takpan ang kanyang sarili, napagtanto na nananaginip lang siya ng maanghang na bagay, ngunit inalok ng dalawang babae na bigyan siya ng isang magandang ehersisyo sa lalamunan tuwing umaga upang matulungan siya, nag-alok pa nga na magpalit-palit, na nag-iiwan kay Luke na napahiya. Pagkalipas ng ilang buwan, dalawa sa mga kaibigan ni Maha ang naglalakad pauwi dala ang mga reg-along binili nila para kay Luke, nang biglang may dalawang tulisan na tumalon mula sa dilim at tinangka silang pagnakawan. Natigilan ang mga babae sa takot habang papalapit ang mga lalaki, ngunit bago pa man makalapit ng husto ang kanilang mga kamay, biglang dumating si Maha at naghain ng two-piece combo attack, na nagligtas sa kanyang mga kaibigan bago pa man sila mawalan ng kahit isang barya. Ang kanyang dramatikong pagdating ay nag-iwan sa mga babae na parehong napanatag at namangha, at ang kwento ng kanyang intervention ay mabilis na kumalat sa kanilang paligid. Kinabukasan, habang puno ng mga customer ang tindahan, pinanood ito ni Luke mula sa malayo. Sa sandaling iyon, bumalik si Tarty mula sa kanyang misyon at ipinakita ang isang maliit na koleksyon ng mga butones ng uniforme na kinuha niya mula sa mga natalong kaaway bilang patunay ng kanyang mga tagumpay. Matapos siyang ipadala ni Luke sa mga labanan bilang isang paraan upang sanayin siya, pinag-aralan ito ni Luke ng may bahagyang pagtutol at mapangot siyang sinabi na ang pagkolekta ng mga trepeo mula sa mga bangkay ay isang uri ng pag-uugali na nauugnay sa hindi matatag na pag-iisip. Pagkatapos ay idinagdag niya sa mas mahinang tono na ang mga ulat tungkol sa kanyang mga nagawa ay nakarating na sa Milto, dahil sinimulan na siyang tawagin ng mga tao na, Lightning Quick Battle Maiden. Namula si Tarty sa kahihiyan sa titulo at nagmakaawa sa kanya na huwag siyang tawagin ng ganoon. Kalaunan, dahil ang tindahan ang pinakamalaking tagumpay simula nang ilabas sa merkado, ipinagkatiwala ni Luke kay Maha ang pangangasiwa sa pananalapi nito at pagkuha ng impormasyon na makukuha lamang mula sa isang marangal na babaeng mahilig magtsismis. Bilang utak sa likod ng tindahan, lumago ang reputasyon ni Luke kasabay ng negosyo, na nagdadala ng mga imbitasyon sa mga pagtitipon na inorganisa ng mga malalaking pangalan sa antas ng mga hari at reyna, na ginagamit ni Luke bilang isang lugar upang mang-alap ng mas maraming impormasyon. Kalaunan ng araw ding iyon, nakipagkita si Luke ng pribado kay Maha upang repesuhin ang mga paghahanda para sa kanyang pag-alis sa lungsod. Iniulat niya na ang lahat ng mga kaayusan ay nakaayos na para sa kanya upang pamahalaan ang Orna ng mag-isa habang wala ito, dahil ang panahong nakita ay nagbibigay kay Luke na mamuhay sa ilalim ng pagkakakilanlang balor ay halos tapos na, at balak ni Luke na ipagpatuloy ang kanyang buhay sa loob ng mga rehiyon ng kanyang pamilya. Nangako si Maha na kasama siya sa pamamahala, iaangat niya ang brand hanggang sa makuha ng mga babae mula sa iba't ibang lugar ang produkto. Isiniwalat niya ang mga plano na palawakin ang mga ari-arian sa buong lungsod at ipinaliwanag na ang isang lokasyon ay dating pag-aari ng isang dominanteng negosyante. Sa sandaling makita ni Luke ang mga dokumento, napagtanto ni Luke kung bakit niya ito pinili, dahil sa kanyang naunang pagsisiyasat sa nakaraan ni Maha, nalaman niya na ang gusaling pinag-uusapan ang pinakaunang tindahan na binuksan ng kanyang ama. Ang kanyang mga magulang ay mga respetadong mangangalakal na ang umuunlad na kumpanya ay kinumpiska matapos silang mapaslang ng isang kasosyo sa negosyo na nagtaksil sa kanila. Sa halip na maghayganti, ang batang si Maha ay tumakas mula sa kanyang lugar ng kapanganakan sa takot, dahil sa takot na siya rin ay maging target. Naunawaan ni Luke na ang pagbawi sa lugar ay higit pa sa isang pakikipagsapalaran sa negosyo,
ngunit ito ay isang tahimik na pagtatangka na ibalik ang mga ninakaw mula sa kanyang pamilya. Patas niyang sinabi sa kanya na wala siyang pagtutol sa personal nitong motibo na nakakaimpluwensya sa kanilang negosyo hanggat ang negosyo ang kanyang pangunahing prioridad. Gamaan ang loob, nangako si Maha na bibigyan niya ng katwiran ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng mga resulta. Pagkatapos lang, may kumatok sa kanilang pinto at pumasok ang mga babaeng iniligtas ni Luke, na ngayon ay mga kawani ng tindahan. Maingat nilang binigyan si Luke ng isang bangkos ng herbal tea bilang pamamaalam, nagpapasalamat sa kanya sa pagbabago ng takbo ng kanilang buhay at ipinahayag ang kanilang kalungkutan sa kanyang pag-alis. Tiniyak sa kanila ni Luke na hindi niya sila malilimutan at hiniling na patuloy nilang suportahan sina Maha at Orna habang wala siya. Pagkalipas ng ilang araw, tinulungan ni Maha si Luke sa mga huling pagsasaayos para sa paglalakbay pabalik sa kanyang tahanan, at nagulat siya nang makita ang tunay na kulay ng buhok nito habang naghahanda siyang tuluyang iwan ang kanyang buhay bilang isang balor. Nang pumasok si Tarty suot ang kanyang pamilyar na kasuotan sa labanan, pinuri ni Maha kung gaano siya kaakit-akit. Di nagtagal, lumabas ang tatlo patungo sa naghihintay na karwahe. Bago sumakay sina Luke at Tarty, huminto sila para sa huling pag-uusap. Ipinaalala ni Luke kay Maha na ang Orna ay nasa kanyang mga kamay na ngayon at inaasahan niyang patuloy niyang palagwin ang negosyo hanggang sa makapantay nito ang ibang malalaking brand. Mahinahong humingi ng tawad si Tarty sa pag-iwan sa kanya pagkatapos ng kanilang nabuong samahan, ngunit iginiit ni Maha na natutuwa siyang hindi maglalakbay ng mag-isa si Luke, kahit na naiinggit siya sa lugar ni Tarty sa tabi nito. Pagkatapos ay iniabot niya kay Luke ang isang maliit na manika na gawa niya para maalala siya nito at ipinahayag kung paano niya ito minsang pinagdudahan, naalala ang turo ng kanyang ama na ang tiwala ay dapat kasunod ng hinala. Sinabi niya na alam niyang kinuha siya ni Luke noong una dahil ang kanyang mana ay ginagawang kapaki-pakinabang siya para sa mga misyon nito. Gayunpaman, sa kabila ng malungkot na simulang iyon, nagpapasalamat siya na pinili siyang panatilihin ni Luke. Tinanggap ni Luke ang kanyang regalo para sa kanya, ngunit ang bigat ng kanyang pagtatapat ay nananatili sa pagitan nila habang paalis siya. Habang pauwi sa kanyang pamilya, biglang huminto ang karwahe nang magpakita ang isang grupo ng mga halimaw na parang lobo. Agad na inutusan ni Tarty ang kutsero na sumilong sa loob at humingi ng pahintulot na makipaglaban ng mag-isa. Pinagbigyan ito ni Luke, at tumalon siya mula sa karwahe, hawak ang sibat, at pinagmalupitan ang mga halimaw. Nang muling sumulyap ang kutsero, tapos na ang halimaw. Pinagmasdan ni Luke ng mabuti ang kanyang mga galaw, napansin kung gaano siya naging mas matalas at mas mabilis sa loob ng 2 taon ng walang tigil na labanan. Matapos purihin ang kanyang malinis na pagpaslang, sinuri niya ang nakapalibot na ilang at naisip na ang aktibidad ng halimaw na pumapasok sa lupain ng mga tao ay isang palatandaan na ang pagpapakita ng hinulaang bayani ay hindi na malayo. Pagkalipas ng ilang panahon, tumawid ang karwahe sa rehiyon ng pamilya ni Luke, at bago bumalik sa ari-arian, huminto sina Luke at Tarty sa mga nayon. Malugod na tinanggap ng mga lokal ang kanilang young master sa bahay ng may ngiti at nag-alok ng pagkain at pasasalamat sa kasaganaan na dulot ng kanyang kalakalan sa kumpanya ng balor. Nang sa wakas ay makarating ang karwahe sa mansyon, nagmamadaling lumabas si Izri at niyakap ng malalim si Luke, ipinapahayag kung gaano niya ito namimiss at pinagbawalan na umalis muli. Nang mapalaya niya ito, mainit na humarap si Izri kay Tarty, nagpapasalamat sa pinanatiling tapat sa kanyang matigas na ulong anak. Pagkatapos ay tinanong ni Luke ang kanyang ama, at ipinaalam sa kanya ni Izri na si Sian ay nasa kanyang silid-aralan. Pumunta roon si Luke, at sa loob ay tumangala si Sian mula sa kanyang trabaho, kinilala ang kanyang pagbabalik, at binati siya sa pagkumpleto ng kanyang huling panahon ng pagsasanay. Ipinahayag niya na si Luke ay naging isang tunay na nasa hustong gulang at siya ay ipinagmamalaki. Naging seryoso, ipinaliwanag ni Sian na ang pagpapadala sa kanya upang mamuhay bilang isang mangangalakal ay higit pa sa mga layunin sa pagpapatakbo, dahil pinapayagan nito si Luke na maranasan ang isang buhay na ganap na naiiba sa landas ng kanilang pamilya. Sa pananaw ni Sian, taglay ni Luke ang kakayahang magtagumpay sa parehong mundo, na inihayag na ang balor mismo ang bumisita, nakumbinsi si Luke na magtatagumpay bilang isang mangangalakal at hinimok si Sian na dapat na tuluyang iwanan ni Luke ang pagpaslang. Sinabi ni Sian na hindi niya tutulan ang gayong pagpipilian kung nais ito ni Luke.
Ngunit tiniyak sa kanya ni Luke na habang nasisiyahan siya sa kanyang panahon bilang Elis Balor, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang assassin ay hindi kailanman mapapalitan. Muling nagtanong si Sian para sa katiyakan, at walang pag-aalinlangang sumagot si Luke na masaya ang pamumuhay bilang si Elis Balor na mangangalakal, ngunit ang pananatili sa tungkuling iyon ay haadlang sa kanya sa pagpapakasal kay Dia, ang babaeng mahal niya, dahil siya ay marangal at si Elis ay hindi. Natawa si Sian sa pangangatwirang iyon, ngunit pinuri ang pag-unawa ni Luke at pinagtibay na malaya siyang ipagpatuloy ang landas ng pagpaslang. Nang maayos na ang bagay na ito, itinalaga ni Sian kay Luke ang kanyang unang opisyal na misyon. Ibinigay niya ang dosir at binalangkas ang sitwasyon ng isang tiwaling maharlika na palihim na nagbebenta ng military intelligence sa mga kalapit na estado kapalit ng mga narkotiko. Ang pagtataksil ay nagbabanta sa pambansang seguridad, at ang pagkasawi ng lalaki ay pinahintulutan. Ipinaalam ni Sian kay Luke na maaari niyang isagawa ang operasyon sa anumang paraan na sa tingin niya ay angkop. Pagkatapos, bumalik si Luke sa kanyang tirahan at binalangkas ang mga detalye ng pagtatalaga kay Tarty. Ipinaliwanag niya na ang kanilang target ay si Count Asvancor at bago kumilos, balak niyang personal na patunayan kung ang Maharlika ay talagang karapat-dapat na tusokan sa kanyang lalamunan. Gumawa siya ng isang maikling mensahe sa cipher, inayos ang pagpasok sa tirahan ng Count, pagkatapos ay ipinadala ito sa pamamagitan ng mga kalapati kay Maha. Kinabukasan, sumulpat si Izri sa kwarto ni Luke, at nang tanungin ni Luke ang babae kung bakit siya naroon, isiniwalat niya na ikinuwento sa kanya ng mga babae ang tungkol gawain ng kanyang anak sa umaga, at gusto na niya itong makita ngayon. Tinanong ni Luke kung gusto ba talaga niyang makita ang bagay ng kanyang anak, at sinabi ng kakaibang ina na gusto niya. Gayunpaman, bago pa man niya ito magawa, pumasok si Tarty para gisingin si Luke para sa almusal, at nang nasa kalagitnaan na siya ng pagpapalit ng damit, itinulak niya palabas ang kanyang ina, na gustong-gustong makita ang kanyang makapangyarihang launcher. Pagkatapos, habang ipinapakita nila sa kanya ang mga larawan ng tatlong dalagang maharlika, hinihimok siyang pumili ng isa na gusto niya. Nang humingi siya ng paliwanag, masayang idineklara ng ina na sino mang babaeng pipiliin niya ang magiging asawa niya sa hinaharap. Tinanggihan ni Luke ang ideya, sinabing wala siyang balak na pumasok sa isang arranged marriage. Nainas ang kanyang ina dito at nagreklamo kung paano niya gustong magkaroon ng mga apo sa kanyang mga bisig bago mahuli ang lahat. Tinitiis ni Tarty ang pagiyak at pananahimik ng kakaibang ina na ito, ngunit napansin ni Luke ang kanyang paghihirap at binigyan siya ng pahintulot na sabihin ang kanyang saloobin. Dahil sa tiwala, magalang na lumapit si Tarty kay Izri at sinabing ang pangunahing ginang ng bahay ay kumikilos na parang isang ganap na talunan na gustong ayugoy ang kanyang mga aset sa mga tagahanga lamang. Dagdag pa niya na masyadong maaga para isipin ni Luke ang pagpapalawak ng isang nasasakupan, ngunit habang isinasalaysay niya na kung kaya niyang magpaputok ng kanyang baril, dapat siyang magpaputok ng walang katapusan at ikalat ang kanyang binhi. Biglang nagkaroon ng ideya si Izri at iminungkahi na si Tarty mismo ang maging jowa ni Luke, dahil sa dahilan na ang babae ay may mana at walang anumang bagay na pampulitika na karaniwan sa mga maharlikang nobya. Nang marinig iyon, nabaliw si Tarty, ngunit hindi tumanggi sa alok. Pumagit na si Luke bago pa lumalim ang usapan, sinabihan ang kanyang ina na tumigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan, ngunit iginiit ni Izri na seryoso siya bilang ina at inakusahan siya ng pagiging malupit at hindi makatwiran sa kanya. Nagsimula siyang umiyak at sinubukang giltihin si Luke, ngunit ang mga luha ng babae ay walang epekto sa isang alpha male na tulad ni Luke, at naisip niya na kailangan niyang maging malamig at mahigpit tuwing makikipag-ugnayan siya sa kanyang ina. Nang gabing iyon, umalis sina Luke at Tarty sa ari-arian upang simulan ang pagmamanman sa nasasakupan ng Venor. Dahil gustong malaman ni Luke ang bawat posibleng detalye tungkol sa konde at sa lupang nasa ilalim ng kanyang autoridad, salamat sa kanilang pambihirang bilis, narating nila ang rehiyon pagsapit ng umaga. Habang dumadaan sila sa mga pamayanan, nadaanan nila ang maraming sugatang sundalo. Napansin ni Luke na ang mga ganitong casualty ay bunga ng mga lalaking napipilitang pumasok sa mga labanang hindi matatalo, at ang mga pagkatalo ay hindi maiiwasan dahil ang kanilang mga estratehiya ay ibinebenta sa kaaway ng mismong mga maharlikang nanumpa na mamumuno sa kanila. Habang naghahanap ng mas tahimik na lugar, lumiko ang dalawa sa isang gilid na kalsada at nakatagpo ang isang babae na nagtitinda ng mga garapon ng jam.
hiniling niya sa kanila na bumili ng ilan, at pumili si Tarty ng isa at ibinigay ito kay Luke. Nang matikman niya ito, mabilis niyang sinira ang natitirang bahagi ng batch, at ang kawawang babae ay desperadong sinubukang iligtas ang kanyang makakaya nang lumapit sa kanila ang tatlong magnanakaw, na nagtatanong kung bakit nila sinira ang mga jam. Nang walang kahirap-hirap, natalo sila nina Luke at Tarty, at nagtaka si Tarty kung ang mga lalaking ito ay bahagi ng network ng pamamahagi ng bawal na gamot. Sumagot si Luke na sila ay mga tulisan lamang at ang pinuno ng grupo ang dapat nilang targetin. Pagkatapos ay bumalik siya sa babae at tahimik na nagtanong kung alam niya kung ano ang hinahalo sa jam na ibinebenta niya, ngunit sinabi lamang ng traumatisadong babae na kailangan ito ng kanyang ina. Sinamahan siya nina Luke at Tarty pauwi sa kanyang tahanan, at nalaman nilang nagngangalit ang kanyang ina na nahumaling sa bawal na gamot ng aminin ng babae na nawala niya ang mga garapon. Habang tila malapit ng sakta ng babae ang kanyang anak, lumapit si Luke at pinilit siyang ibagsak, na ikinabot sa sahig. Sinubukan ng babae na mamagitan, ngunit marahan siyang pinigilan ni Tarty at hiniling na panoorin ito. Gamit ang kanyang mahika, ginawa siyang walang malay ni Luke at ipinaliwanag kay Tarty na binago niya ang pisyolohiya ng babae kaya hindi na kailangan ng katawan nito ang sangkap. Gayunpaman, nananatili ang psikolohikal na pagdepende, isang bagay na hindi kayang burahin ng anumang pamamaraan niya. Matapos makita ang sapat na dami, umuwi sila ng sabay-sabay na ibinababa ang isang kargamento ng mga kosmetiko ng Orna. Nakatago sa mga kalakal ang isang nakakode na sulat mula kay Maha na nagpapatunay na si Count Venor ay talagang nagpapatakbo ng isang sindikato ng narkotiko, at dahil sinusuportahan siya ng mga tiwaling maharlika, napagpasyahan ni Luke na ito ay trabaho ng mga asasin. Pagkalipas ng ilang araw, magkasamang naglakbay sina Luke at Maha patungo sa tirahan ng konde, at sinamantala ni Maha ang pagkakataong ito upang yakapin si Luke, sinabing na-miss niya ito. Pagkatapos ay tinanong ni Maha kung umusad na ang relasyon niya kay Tarty, at nang tanungin niya kung ano ang ibig niyang sabihin, tinanong niya ito kung nakapagsesyon na ba siya kasama niya. Ikinwento niya kung paano hindi mamasamain ni Tarty na maging pangalawang byulin sa likod ni Dia at maging kabit, at kung paano rin nararamdaman ni Maha ang parehong bagay. Gayunpaman, sinabi ni Maha kay Luke na dahil kontrolado na niya ngayon ang Orna Cosmetics, gagawin niya na hindi siya kailanman mapapalayas ni Luke at wala siyang ibang magagawa kundi mahulog ang loob sa kanya. Pagkatapos ay nakarating sila sa tahanan ni Count Venor na may dahilan na ihaharap ang pinakabagong produkto ng Orna sa kanyang asawa, at nang masubukan ito ng asawa, sabik niyang tinanong kung bakit nila pinili ang kanyang sambahayan. Mahusay na sumagot si Luke na nais nilang iugnay ang kanilang brand sa impluwensya ng kanyang asawa, at sumang-ayon ang asawa. Sa sandaling iyon, pumasok si Venor mismo, at ipinakilala ni Luke ang kanyang sarili bilang si Ellis Balor at sinimulang tignan ang konde para sa kanyang kadakilaan, tinitiyak na wala siyang pagdududa. Nagpasalamat si Venor sa kanila sa pagpapasaya sa kanyang asawa, sinabing gustong-gusto nito ang mga kosmetiko halos katulad ng pagmamahal niya sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam siya upang dumalo sa mga gawain, nagpaalam sa kanya. Pinanood lamang ni Luke ang palitan ng mag-asawa, sinisiyasat ang bawat detalye. Pagkalipas ng ilang araw, dumalo si Luke sa isang pagtitipon sa Vancouver Estate, at gaya ng dati, nagkukumpulan ang mga tagahanga sa paligid niya. Ngunit nang sandaling magpakita ang asawa ng konde, na ipinapakita ang kanyang bagong moisturizer, ang mga kababaihan ay nagsiksikan sa kanya na parang taong kuweba, nakakita ng apoy sa unang pagkakataon. Lumapit si Venor kay Luke na may hawak na alak at bahagyang humingi ng tawad sa pagsasamantala sa kanyang kasikatan upang itaas ang prestihiyo ng partido. Tiniyak ni Luke sa kanya na hindi siya nasaktan at binago ang paksa patungo sa pangangalakal, ngunit binaliwala ni Venor ang ideya. Sinabing ang kanyang sariling kumpanya ay masyadong maliit kumpara sa isang higanteng kumpanya tulad ng Balor. Sa buong gabi, nakihalubilo siya, nakipag-toast kay Maha, at hindi kailanman nawala sa paningin ang kanyang target. Nang gabi ring iyon, pagkatapos ng kasiyahan, bumalik sina Luke at Tarty sa rehiyon ng Venor upang isagawa ang misyon. Mula sa asawa ng konde, nalaman ni Luke ang ugali ni Venor na uminom ng mag-isa sa terasa bago matulog. Mula sa malayo,
Itinutok ni Luke ang kanyang mahiwagang mga mata at tinutok ang kanyang karibal sa konde, iniisip na hindi tulad ng kanyang nakaraang buhay, ginagawa niya ito hindi bilang isang kasangkapan, kundi isang taong gumawa ng desisyon para sa kanyang sarili. Taglay ang kanyang pusong puno ng paniniwala, hinayla ni Luke ang gatilyo at bumagsak ang konde nang hindi alam na darating na ang kasawian. Gayunpaman, natagpuan siya ng asawa, at nang makita siyang lumuluha, naramdaman ni Luke ang kanyang sarili na naluluha, isang bagay na hindi naramdaman ng kanyang dating sarili, na kailangan si Tarty upang pakalmeyan siya. Pagkalipas ng ilang linggo, sina Luke at Tarty ay nasa isang balsa pagkatapos ng isang mesensinang pagsasanay sa isang walang nakatirang isla at nakipagkita kay Maha, na sinalubong sila pabalik ngunit binalaan sila na may masamang balita siya. Sa pagsakay sa karwahe pauwi, nagsimula siya sa ilang magandang balita, at iyon ay natagpuan niya ang banal na kayamanan na hiniling ni Luke sa kanya na mag-imbestiga. Hindi alam kung ano iyon ni Tarty, kaya ipinaliwanag ni Luke na ang mga naturang relikya ay mga kagamitan na nagtataglay ng mga makajos na kakayahan na hindi kailanman kayang kopyahin ng mga kamay ng tao. Dagdag pa niya na ang mga ito ay nagmula pa sa mga sinaunang panahon at, ayon sa alamat, ay hindi maaaring sirain sa anumang paraan. Habang sinusuri ni Luke ang detalyadong impormasyon na binigay ni Maha, ipinaliwanag niya na ang artifact na pinag-uusapan ay ang maalamat na Magic Spear Gate Bulb, at ang kasalukuyang may-ari nito ay isang mandirigmang nagngangalang Magnus, na kilala rin sa titulong Karen's Hound. Nagbukas na si Maha ng negosasyon sa kanya upang bilhin ang sandata, at kumakalat ang mga chismis na si Magnus mismo ay maaaring ang hinulaang bayani, bagaman walang nakumpirma. Tinanong ni Luke kung makukuha niya ito, at naniniwala siyang malapit nang magkaroon ng kasunduan at kukunin niya ang sibat para kay Luke. Pagkatapos ay lumipat siya sa mas madilim na balita at ipinaalam sa kanila na isang digmaang sibil ang sumiklab sa loob ng kaharian ng Swiggle at ang kaharian ni Dea ay sumali na sa hukbo ng mga royalista. Natigilan sina Luke at Tarty, ngunit hindi pa tapos si Maha at idinagdag na ang pangkat ng mga rebelde ay mayroong isang kahangahangang kampyon na naglilinis ng larangan ng digmaan na parang isang lalaki sa isang buffet, at ang halimaw na iyon ay walang iba kundi si Magnus. Kinabukasan, biglang sumulpat si Luke sa bahay ni Dea nang walang paalam. At sinalubong niya ito ng mapaglarong pang-aasar, inaakusahan siyang namimiss ang kanyang matamis na pisngi. Inanyayahan niya ito sa loob, nagsalin siya ng tsaa at casual na tinanong kung may dala ba itong tsokolate, gaya ng madalas niyang ginagawa. Nang tumanggi siya, hiniling na lang niya na magdala ito sa susunod niyang pagbisita. Nalito si Luke sa kanyang kalmadong ugali at direktang tinanong siya tungkol sa digmaan at kung masama ba ang takbo nito. Tinawanan ito ni Dea, iginiit na ang kanyang rehiyon ay nananatiling medyo mapayapa sa kabila ng nangyayari sa kaharian ng Swiggle. Hindi pa rin mapakali, nagpumilit pa si Luke, tinanong kung tunay nga bang sumali ang kanyang pamilya sa labanan. Sinabihan siya ni Dea na huwag mag-alala, ipinaalala sa kanya na ang kanyang lahi ay binubuo ng mga makapangyarihang mangkukulam na kapantay ni Saturday Uro. Gayunpaman, tumanggi siyang umatras at ipinaalala sa kanya kung paano ininsulto ng mga rebeldeng Maharlika ang maharlikang pamilya at naglunsad ng isang pag-aalsa. Pinuri siya ni Dea ng pabiro dahil sa dami ng nalalaman tungkol sa isang dayuhang kaharian at sinabing kung ang kaharian ng Swiggle ay mayroong mga aristokratikong asasin na tulad niya, walang rebelyon ang mabubuhay. Nag-alok si Luke na ayusin ang ligtas na paglalakbay para sa buong pamilya niya palabas ng bansa, gamit ang kanyang katayuan bilang Elis Balor, ngunit ang mungkahing iyon ay nakakainis kay Dea, at matalas niyang tugon na hindi niya kailangan ng ganoong tulong at hindi niya kailanman iiwan ang kanyang mga kababayan sa oras ng kanilang pangangailangan. Ipinahayag niya na walang saysay ang pag-aalala sa mga bagay na wala sa kanyang kontrol at iginiit na samahan siya nitong lumabas. Sinubukan niya itong pigilan, na ikinakatwiran na hindi ito oras para sa paglilibang, ngunit hindi siya pinansin ni Dea at pinilit siyang pumili ng damit para sa kanyang pamamasyal. Nang magbago ang kulay ng kanyang buhok, nasiyahan sila sa kanilang paglalakad at naglibot sa bayan hanggang sa tanungin ni Luke kung ano ang gusto niyang kainin para sa tanghalian. Habang sinisimulan niyang ilista ang mga putahe mula sa mga kalapit na restoran, napunta ang kanyang atensyon sa isang dumaang mangangalakal na may kabayo. Tinanong ni Dea kung ano ang problema, at sinabi ni Luke na mayroon siyang pang-anim na pandama para sa mga mandirigma at natutukoy niya ang kanilang presensya ng likas, at naramdaman niya na ang lalaki ay isang veterano na sundalo.
Napansin niya na ang buong bayan ay puno ng mga sinanay na mandirigma, at ipinaliwanag ni Dia na ang digmaan ay nagdala ng maraming tao na may background sa militar sa lugar upang palakasin ang mga depensa. Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang maikling date, nakakita si Dia ng isang tindahan na nag-aalok ng shooting game at sabik na hinayla si Luke papasok. Hiniling niya rito na manalo ng teddy bear ngunit pinagbawalan niya itong gumamit ng mahika, na sinasabing hindi patas iyon. Napagtanto ni Luke na kahit walang mahika, ang kanyang husay ay magpaparamdam sa kanya ng tagumpay na hindi tapat, kaya sa halip ay tinuruan niya si Dia. Ang kanyang unang tira ay hindi tumama, kaya sinabihan niya itong mag-relax at subukan muli. Habang ang pangalawang tira ay hindi rin tumama, ang ikatlong tira ay tumama, at siya mismo ang nanalo ng premyo na ipinagdiwang niya. Pagkatapos, inanunsyo niya na gusto niya ng lasagna. Kaya, pumunta sila sa isang restaurant na kilala rito. Habang kumakain sila, sinabi ni Dia na mas gusto niya ang luto ni Luke kaysa sa lahat. Kaya, nangako siyang maghahanda ng pagkain para sa kanya sa susunod na pagbisita niya sa kanyang rehiyon. Sa isang iglap, ang kanyang maliwanag na ngiti ay nawala at tinanong siya ni Luke kung ano ang problema. Iginiit niya na walang problema at pinapangako lamang niya itong muli na magluluto siya para sa kanya. Sa kanilang paglalakad pabalik, nakasalubong nila ang isang lalaki na naligaw, at napasalita ni Luke sa pamamagitan ng pagsasalita sa pamamagitan ng teddy bear na parang isang puppet. Ipinaliwanag ng bata na nahiwalay siya sa kanyang ina. Kaya ginamit ni Dia ang kanyang mahika upang matuntan ang boses ng babae, at magkasama silang nagsama-sama. Pagkatapos, dinala ni Dia si Luke sa isang liblib na hot spring, at nag-atubili si Luke nang mapagtanto niyang sila lang dalawa ang nasa paliguan at may pinaplano itong maanghang. Ngunit tumanggi si Dia na pakawalan siya at hinayla siya papunta sa tubig. Gumugol sila ng oras sa paglalaro sa tubig kung saan muntik nang malunod si Dia bago nagpaanod habang nagkukwento siya tungkol sa kanyang minamahal na bayan, at kung paano niya ito hinding-hindi pababayaan. Sinabi niya na hinihintay niya ang pagbabalik ng kanyang ama mula sa larangan ng digmaan at sa makatuwid ay hindi siya makakaalis kasama si Luke kahit para sa kanyang kaligtasan. Pumayag siyang igalang ang kanyang mga kagustuhan ngunit iginiit na maghahanda pa rin siya ng ruta ng pagtakas kung magbabago ang kanyang isip. Sa tubig, naging maganda ang mood, at nagsalo sila ng matamis na kiss upang tapusin ang kanilang date. Pagkatapos, malapit nang umuwi si Luke at nangako na babalik siya para bumisita. Gayunpaman, sinabi ni Dia sa kanya na magiging abala siya ng ilang sandali. Kaya, nangako si Luke na gagawa siya ng sarili niyang lasagna para lamang sa kanya at maghihintay sa kanya. Habang papalayo si Luke, nanatili ang kanyang ngiti, ngunit nang makaalis na si Luke, nawala ang kanyang ngiti, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tumigil sa pagpapanggap. Sa sandaling iyon, ibinunyag ng lahat ng mga taga-nayon na sila ay mga sundalo, dahil si Dia ay nagsisinungaling kay Luke sa lahat ng oras na ito tungkol sa pagiging mapayapa ng kanyang bayan, ayaw niyang mag-alala ito at nais niyang maging maganda ang kanilang huling pagkikita. Maya-maya, nakahiga si Luke sa isang bukid habang pinagmamasdan ang kwintas na minsang ibinigay sa kanya ni Dia. Nang tumakbo si Tarty palapit sa kanya dala ang masamang balita, iniulat niya na may nagpakita na problema, at magkasama silang nagmadaling umuwi kung saan nadatnan nila ang mga magulang na nag-aalaga ng isang sugatang mensahero. Ipinaalam ni Sian kay Luke na binigyan sila ng lalaki ng trabaho, at gusto ni Sian na kunin ito ni Luke. Ang misyong isiniwalat ni Sian ay ang pagpaslang sa anak na babae ni Count Viaconi, at siya mismo ay si Dea Viaconi, ang unang pag-ibig ni Luke, na ikinagulat ni Luke. Sinabi ni Sian kay Luke na hindi niya kailangang tanggapin ang trabaho kung ayaw niya at ibunyag ang katotohanan tungkol sa nangyari. Sinabi niya na matapos matalo ang kaharian ni Dia sa digmaan nito laban sa mga rebelde, tinanggap ng ama ni Dia ang buong responsibilidad para sa pagkabigo. Isinuko niya ang karamihan sa kanyang mga lupain at kayamanan bilang pagbabayad sala. Ngunit may iba pang gusto ang mga rebelde at ang kanilang mga nakakatakot na mata ay nakatingin kay Dia mismo, umaasang maiiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo at walang kabuluhang alitan. Pumayag ang kanyang ama na papasok si Dia sa isang arranged marriage sa isang manliligaw na kanilang pipiliin, at lubos na alam ni Dia ang desisyong ito. Gayunpaman,
Tinanggihan ng mga tapat na sundalo ng kanyang ama ang ideyang iyon, at inatake nila ang sugo ng hari na nagpadala ng isang collector at umatras kasama ang pamilyang Viaconi papasok sa kuta, tinatakan ang mga pintuan ng kastilyo sa likuran nila. Nang matanggap ang balita tungkol sa pag-aalsa na ito, idineklara ng korte ng hari si Conde Viaconi na siyang pasimuno ng pangalawang digmaang sibil at iniutos ang kasawian sa kanyang buong lupain. Mabilis na nahinuha ni Luke na ang pangunahing layunin ng korona ay wakasan ang tunggalian sa pamamagitan ng tuluyang pag-aalis kay Dia. Hiniling niyang malaman kung sino ang nag-atas ng kanilang mga serbisyo, at isiniwalat ni Sian na ang kliyente ay ang sariling ama ni Dia, si Conde Viaconi. Ang sugatang mensahero na nakahiga sa harap nila ay isa sa mga sundalo ng konde na isinugol ang kanyang buhay upang maihatid ang pakiusap. Gayunpaman, isiniwalat ni Sian na ang tunay na kahilingan ng ama ni Dia ay hindi ang pagpaslang sa kanyang anak na babae, kundi isang pinaplanong pagkasawi ng kanyang anak na babae upang mailigtas ito at tuluyang maalis sa kaharian. Napagtanto ng konde na kahit na itigil niya ang paghihimagsik ng kanyang kaharian, ang kaharian ay patuloy na magpapadala ng mga hukbo hanggang sa masunog ang kanyang bayan, dahil hindi sila titigil hanggang sa mabura ang linya ng Viaconi. Determinado ang konde na iligtas ang kanyang minamahal na anak na babae. Alam ng konde na ang tanging pag-asa niya ay nasa pamilya ng mga asasin. Kinwestiyon ni Luke kung bakit tinanggap ni Sian ang ganoong misyon gayong ang katapatan ng kanilang angkan ay nasa kaharian. At simpleng sinagot ni Sian na may utang siya kay Viaconi. Dagdag pa niya na kung tatanggi si Luke, siya mismo ang magliligtas kay Dia. Ngunit alam niya na dahil sa limitado niyang mana, hindi siya makakarating sa tamang panahon. Maingat na tinimbang ni Luke ang mga kahihinatnan, at matapos maalala kung paano siya dating isang emosyonal na kasangkapan lamang, tumanggi siyang ulitin ang parehong pagkakamali. Sa huli, nanalo ang pag-ibig, at tinanggap niya ang misyon kahit na alam niyang tinatraidor niya ang kanyang kaharian. Pinuri siya ni Sian sa pagbabaluktot ng kanyang mga prinsipyo upang iligtas ang babaeng mahal niya at isiniwalat na minsan din niyang ginawa ang parehong bagay. Nagulat si Luke, dahil sa buong buhay niya ay kilala niya ang kanyang ama bilang isang taong may prinsipyo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Sian na ang nag-iisang pagkakataon na ginawa niya ito ay para sa kanyang ina na si Izri, na isiniwalat niya na bahagi rin ng pamilya Viaconi, ibig sabihin sa katotohanan, si Dia ay pinsan ni Luke. Pagkatapos ay naghanda si Luke para pumunta sa teritoryo ng Viaconi, na daan-daang kilometro ang layo. Gayunpaman, hiniling ni Tarty na sumama sa kanya, at kahit alam niyang hindi makakarating ang kanyang mana sa kanilang destinasyon, gusto niyang tumulong sa pagdadala sa kanya at iligtas ang kanyang mana hanggat maaari. Gamit ang mahika ng hangin na itinuro sa kanya ni Luke, hinayla niya ito sa likuran niya, dala ito ng may bilis na kapantay ng kislap. Namangha si Luke nang makita kung gaano kalayo ang handa niyang gawin para sa kanya ngunit nag-aalala siya kung gaano ito kalaki ang epekto sa kanya. Gayunpaman, walang ipinakitang senyales ng pagmamalasakit si Tarty sa pasanin na kailangan niyang dalhin, dahil ang tanging hangad niya ay maging kapaki-pakinabang sa kanya. Mula pa sa simula, naunawaan na niya na kinuha siya ni Luke dahil sa kanyang kapangyarihan at kakayahang gamitin ang mana. Gayunpaman, alam din niya na iniligtas niya ang kanyang buhay at binigyan siya ng kinabukasan na hindi niya kailanman mararanasan kung hindi. Dahil dito, hindi siya nag-atubiling sabihin sa sarili na ang kanyang buhay ay pag-aari niya. Habang bumibilis sila, nagsimulang bumuhos ang ulan. Tinawag siya ni Luke na huminto at panatilihin ang kanyang lakas, ngunit tumanggi siya at nagpatuloy. Hindi siya bumagal kahit na inabutan siya ng pagod, at nang maubos na ang kanyang mana ay saka lamang siya huminto, dahil sa mga negatibong reaksyon na itinataboy siya pabalik. Nasalo siya ni Luke bago pa man siya bumagsak sa lupa, nagpapasalamat sa pagdadala sa kanya hanggang sa puntong ito. Hiniling ni Tarty sa kanya na mangako sa kanya na anuman ang mangyari, dapat siyang bumalik kasama si Dia na buhay, at tulad ng mga pangako na gagawin niya. Pagkatapos ay naglakbay siyang mag-isa patungong Viaconi, at sa sandaling mawala siya sa paningin, napaluha si Tarty, dahil sa kabila ng lahat, mahal niya ito at nadama niya mula sa loob na malaman na ang puso nito ay pag-aari lamang ni Dia. Pagkalipas ng ilang oras, narating ni Luke ang destinasyon at huminto upang suriin ang larangan ng digmaan. Binilang niya na ang hukbo ng hari ay humigit kumulang 1,000, habang ang mga tagapagtanggol ng Viaconi ay halos 200.
Nakita niya na ang mga umaatake ay mayroon ding mas maraming salamangkero, ngunit kakaiba na hindi sila nakapasok sa bayan. Sa pagsali sa labanan, lumipat si Luke sa isang nakatagong lugar at inayos ang kanyang rifle. Isa-isa, sinimulan niyang tapusin ang mga gumagamit ng mahika ng hari, at nagsimula silang magpanik. Hindi nila alam na si Dia mismo ay nagpapaputok mula sa kastilyo, kaya ang biglaang pagpapakita ng pangalawang hindi nakikitang marksman ay nalinlang sila. Pinag-ibayo ni Luke ang gulo sa pamamagitan ng pag-yate ng mana na nag-charge ng malalayong bato sa kanilang mga pormasayon, na nagbigay sa kanila ng lasa kung ano ang mga granada. Sinamantala ang pagkakataon, sinugod ng mga puwersa ng Viaconi ang Royal Army, at isang ganap na labanan ang sumiklab sa buong larangan. Sa gitna ng kaguluhan, pumuslit si Luke patungo sa perimeter ng kastilyo, at ang pagkakita sa isang bangkay doon ay nagbigay sa kanya ng ideya. Gamit ang kanyang mahiwagang mga mata, sinundan niya ang pinakaligtas na landas sa kaguluhan patungo sa silid ni Dia. Sa wakas, narating niya ang pinto at tahimik itong binuksan. Sa sandaling makita ni Dia ang lalaking mahal niya, diretso siyang tumakbo sa mga bisig nito, tuwang-tuwa na bumalik ito. Nang mapansin kung gaano kahigpit ang pagkakayakap ni Luke at Dia sa isa't isa, humakbang ang konde na may nakahingang maluwag at sinabing natutuwa siyang nasa mabuting kamay ang kanyang anak na babae. Ipinaliwanag niya na ang sarili niyang mga sundalo ang nagkulong sa kanila sa silid matapos mapagtanto na malapit na siyang sumuko sa hukbo ng hari. At tinanong ni Luke kung ano ang plano niyang gawin ngayong dumating na ang pagkakataon. Sinabi ng konde na sasama siya sa larangan ng digmaan at itutuon ang lahat ng atensyon sa kanyang sarili dahil siya ang pinakagusto ng kaaway. Pagkatapos, kapag ligtas na naka-atras ang kanyang mga kakampi, tatakas siya at magtatago hanggang sa makabawi siya balang araw. Sumang-ayon si Luke sa plano at idinagdag ang kanyang bahagi na susunugan niya ang silid at itatanghal ito para magmukhang si Dia, na hinimok ng kawalan ng pag-asa, ay tumapos sa sarili niyang buhay. Para mas kapanipaniwala ito, kinaladkad niya ang isang sawi na sundalo upang magsilbing sinunog na katawan at pinuri ng konde ang kanyang henyong ideya. Pagkatapos ay sinabihan ni Luke si Dia na buksan ang bintana patungo sa larangan ng digmaan at isigaw na hindi siya kailanman magiging pag-aari ni Newman. Lumapit siya upang gawin ito, ngunit nang malapit na siyang sumigaw, ang likas na ugali ni Luke ay sumisigaw ng panganib, ang parehong pakiramdam na naramdaman niya sa kanyang nakaraang buhay noong siya ay pinagtaksilan. Dahil nagtiwala siya rito, iginala niya ang kanyang mahiwagang mga mata at sinuyod ang ibaba. Doon niya nakita ang hinulaang bayani na si Magnus na may hawak na banal na sandata na gubol. Sa sandaling naunawaan ni Luke ang kanyang gagawin, biglang bumilis ang kanyang pulso. Inihagis ni Magnus ang sibat, at winasak nito ang lahat ng nasa daanan nito habang lumilipad ito patungo sa kastilyo. Sa isang iglap, gumamit si Luke ng spell para pabagalin ito at hinarap si Dia pababa. Tumama ang sibat sa silid ng may mapaminsalang lakas. Gayunpaman, ang sandata mismo ay nanatiling hindi nagalaw. Tumalbog ito at lumipad pabalik kay Magnus na parang martilyo ni Thor. Sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang paningin, nakita ni Luke si Magnus na umaapaw sa mana, at mabilis siyang lumikha ng isang kanyen. Sumigaw siya kina Dia at sa konde na takpan ang kanilang mga tainga at ibuka ang kanilang mga bibig, pagkatapos ay pinaputukan si Magnus ng diretsyo. Napakalaki ng pagsabog, ngunit nang mawala ang usok, nakatayo pa rin si Magnus. At sa kabila ng dugong umaagos sa kanyang mukha, ngumiti ang lalaki at sinabing matagal na mula nang may manakit sa kanya. Napagtanto ni Luke na mayroon siyang S-rank skill, ang Berserk, na nagpapalakas ng kanyang mahika at lakas sa pamamagitan ng galit na parang lakas ng loob niya. Sumigaw si Magnus at binigyan si Luke ng pagpipilian na panuurin ang lahat na masawi or harapin siya sa iisang labanan na parang isang kabalyero. Nangako siya na kung mananalo si Luke, atras siya at hindi na muling saisalakay sa mga lupain ng Viaconi. Nagmakaawa si Dia kay Luke na tumanggi, ngunit nanatili siyang tahimik, mabilis na nag-iisip. Alam niyang ang Berserk kasama ang kanyang matapang na katapangan ay halos hindi matatalo si Magnus, at sa isang patas na one-on-one, walang tsansa si Luke na manalo. Gayunpaman, pinili ni Luke na tanggapin ang tunggalian at sumigaw si Dia sa takot. Nang makita siyang nahihirapan, inamin ni Luke na matatalo siya sa labanan ngunit mahina hong sinabi sa kanya na makakaligtas siya.
Nagpatawag ng isang aparato na parang bomba, sinabi niyang hindi siya kabalyero or bayani kundi isang asasin, at tatapusin niya ang labanan ng parang isa. Pagkatapos ay gumamit siya ng mahika upang ipadala ang bomba sa ibang lugar at hiniling sa konde na sumama sa kanya upang salubungin si Magnus, sinasabing kailangan niyang naruroon ang konde kapag pinaslang ni Luke si Magnus at tapusin ang digmaang sibil. Habang papalapit sila, umatras ang mga sundalong via Coney upang maiwasan ang sagupaan. Lumiwanag ang mukha ni Magnus nang makita ang isang naghahaman, at hiniling niyang malaman ang pangalan ni Luke. Sumagot si Luke na ang pangalan niya ay Maroni upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at napansin niyang gumaling na ang mga naunang sugat ni Magnus. Nang makita ito, tinanong niya kung tunay na atras si Magnus kung mananalo si Luke, at sumumpa si Magnus sa buhay ng kanyang ina na gagawin niya ito. Buong kumpiyansa, nangako si Luke na hindi na mabubuhay si Magnus para makita ang bukas, na nagpatawa sa berserker sa tuwa. Pagkatapos, inutusan ni Magnus ang kanyang mga sundalo na kung matatalo siya, dapat tuparin ng hukbo ang kanyang panata at umatras. Pagkatapos ay sinabihan niya si Luke na magsimula. Ngunit pinigilan ni Luke ang laban, hiniling kay Magnus na ipadala ang lahat ng tropa sa mas malayong lugar upang walang ibang mahuli sa kanyang huling hakbang. Nang makitang walang problema, sumang-ayon si Magnus, at ginawa rin ng konde ngunit hindi bago niya binati si Luke ng good luck. Ngayong silang dalawa na lang, hinugot ni Luke ang kanyang kutsilyo at iniabot ang isang barya, sinabing magsisimula sila kapag tumama ito sa lupa. Tinanggap ni Magnus, at nang magsimulang bumaba ang barya pareho silang naghanda na dukitin ang mga mata ng isa't isa. Samantala, ang Diyosa ay natutuwang nanunood mula sa kalangitan, nakikita ang paglaki ni Luke. Ngunit sa sandaling ito ay bumagsak. Ang aparatong inihanda ni Luke kanina ay bumagsak mula sa langit na parang isang bumabagsak na bituin, sumasabog na parang wawasakin ang buong mundo. Sa kanyang nakaraang buhay, alam ni Luke ang isang super weapon na tinatawag na Rod of Gods, at gamit ang mahika na natutunan niya sa mundong ito, muling ginawa niya ang weapon of mass destruction at ginamit ito upang talunin ang sibat na berserker. Ang pagsabog ay isang kapahapahamak, at ang shockwave ay inihagis si Luke sa ere. Pinilit siyang bawasan ang impact gamit ang mahika, bumangga sa isang sirang pader ngunit nakaligtas. Sa pamamagitan ng paglalabo ng paningin, sigurado siyang nanalo siya sa laban, ngunit siya ay bumagsak. Pagkatapos ay nagising si Luke sa pagtawag ni Dia sa kanyang pangalan, at nang makita niyang nakadilat ang mga mata nito, inihagis niya ang kanyang sarili sa kanya ng may ginhawa. Nagpasalamat siya sa pagliligtas sa kanila at tinanong kung bakit niya isinugal ang lahat para sa isang digmaan na hindi sa kanya. Sumagot lamang si Luke na ipinangako niya sa kanya na palagi siyang darating kapag higit niya siyang kailangan. At nang marinig iyon, nangako siyang babawi siya sa kanya. Habang tumitingin sa paligid ng larangan ng digmaan, nakita ni Luke na walang nakaligtas na kalaban, kaya hindi na nila maaaring pekain ang kanyang pagkasawi ngayon. Sumang-ayon si Dia. Ngunit tila wala sa kanila ang nag-alala, at sa halip ay hinayla siya ni Luke para ikis na masayang ginawa niya.